Banata 2741. Nandoon sina Evan, Ferbert, Stacy, Peacock Princess, Isis at ang Gnome. Nung nakita nila si Dustin, tuwang-tuwa sila. Sabay silang sumugod papunta sa kanya. "Hey, guys, ayos lang ba kayo?" Tanong agad ni Dustin sa kanila nang makalapit sila. Nag-aalala siya sa bawat isa sa kanila. "Well, we can say that we are fine at present. Pero malapit nang magkaproblema ang iyong biyenan. Si Damon at ang dalawang master ng Abyss Demon Race. Talagang nag-aaway sila ngayon," sabi ng Gnome, na itinuro ang direksyon ng larangan ng digmaan. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam. Napagmamasdan niya ang lugar mula sa malayo. Sa katunayan, ang Gnome ay tama. Nakikita niya ang kakilakilabot na enerhiya mula sa isang malayong lugar. "Kung ganoon, mas mabuting pumunta ako at tingnan," sabi ni Dustin. Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang iyon. Nawala siya sa manipis na hangin. Nakakamangha. Ang bilis niyang tumakbo. Ang kataas-taasang banal na puno ay sumigaw mula sa malayo. Kasabay nito, nakitang umaakyat ang demonyong avatar at ang 8 banal na puno. Nang maisip niya na ang demonyong avatar at ang 8 banal na puno ay nagpoprotekta sa mga tropa mula sa Immortal End Alliance. Gamaan ang pakiramdam ni Dustin. Evil Shadow King at Damon. Bakit kailangan ninyong gawin pa? Worth it bang patayin ang sarili mo para sa isang batang tanga? Mula sa loob ng Celestial Palace, isang tao sa kalagitnaan ng hangin ang humagalpak sa malamig na tawa. Isang figure na naliligo sa nagngangalit na apoy na tila kayang sunugin ang lahat ng bagay sa mundo hanggang maging abo. Ang figure ay ang pinuno ng Yaksha Palace. Sa tapat niya, may 4 na figure. Puno sila ng dugo at nakatayo sa layong libong milya ang layo. Kahit na napakalayo, nakilala ni Dustin ang Evil Shadow King, Damon at 2 master mula sa Abyss Demon Race. Tama ang Gnome. Talagang nasa napakadelikadong sitwasyon sila. Mukhang namutla ang Evil Shadow King at Damon. Malinaw na nauubusan ng dugo ang kanilang mga mukha. Bukod pa riyan, natatakpan ng mga butas ng dugo ang kanilang mga katawan. Ang ilang mga sugat at butas ay napakalaki kung kaya't makikita rin ang kanilang mga puting sirang buto. Ang 2 Panginoon ay nasa isang mas miserableng kalagayan. Ang matatangkad nilang katawan ay halos hindi na pinaganya. Maliit na bahagi na lamang ng kanilang katawan ang natira. Dahil maganda ang kanilang kasalukuyang antas ng cultivation base, madali sana para sa kanila na muling buuin ang kanilang mga sirang paa o katawan. Gayunpaman, hindi nila alam na bago sila sinaktan ng pinuno ng palasyo ng Yaksha, naipasok na niya ang napakalakas na enerhiya at iba't ibang nakatataas na batas sa kanilang mga katawan. Pipigilan sila nito sa pagbawi. Ikaw ay isang iginagalang na matanda at isang sikat na master ng sansinukob. Ano ang dahilan mo para saktan at saktan ang isang binata? Ito ay hindi makatwiran. Ang Evil Shadow King ay malubhang nasugatan. Patuloy siyang umuubo ng dugo habang nagsasalita. "Haha, binata. Aha, si Dustin ba ang tinutukoy mo? Alam mo ba kung bakit ko siya hinahabol? Pinatay niya ang deputy ko. At hindi ko akalain na maraming tao ang may kakayahang gawin iyon. Kung hindi ko papatayin ang isang matapang at mabangis na binata, kamalaot madali ay magiging problema siya para sa akin at sa buong universo." Walang pakialam na sabi ng pinuno ng Yaksha Palace. May parang bakal na kabangisan sa kanyang boses. "Well, it is the consequence of your Yaksha Palace bullying Dustin first. You all were create chaos everywhere in the first place and cause disasters for everyone else. Kung hindi siya papatayin ni Dustin. Hindi siya masamang tao na pumatay ng walang dahilan. Kilala ko siya. Hindi siya gagawa ng anumang malupit na bagay kung hindi naman ito kinakailangan." Napangisi si Damon sa paraan ng pag-uusap ng pinuno ng Yaksha Palace tungkol kay Dustin. Tahimik lang ang 2 amo. Habang nasa gilid sila, ito ay isang katotohanan na sila ay labis na ayaw makipaglaban sa pinuno ng Yaksha Palace. Alam nilang mawawalan sila ng buhay sa paggawa nito. Gayunpaman,
Wala silang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala dahil inutusan sila ni Devil Ancestor Thanos na protektahan ang mga tao mula sa Immortal End Alliance sa lahat ng paraan. Kailangan nilang tiyakin na walang pinsalang darating sa mga taong iyon. Alam na alam nila kung gaano kalubha ang pagpapahirap at pagpaparusa ni Thanos sa kanila kung maglakas loob silang suwian ang kanyang direktang utos. Hindi nila kayang tanggapin ang kanyang galit at puot. Haha! Wala akong oras sa kalokohang ito. Wala nang masasabi pa. Pinatay ni Dustin ang mga tauhan ko. Kaya kailangan ko siyang patayin. Hayaan mong babalaan kita na kapag pinigilan mo ako, papatayin din kita. Pagkatapos mong patayin pareho, lahat ng mga tao ko mula sa Yaksha Palace at ako, ay maaring pumasok sa Evil Shadow World at sa Ancient Celestial World. At ang dalawang lugar na ito ay magiging aking teritoryo. Lahat kayo ay mananagot para dito. Tandaan na ito ang magiging kahihinatnan ng pagkakasala sa akin. Tawa siya ng tawa habang lantaran niyang pagbabante sa kanilang lahat. Nagpalitan ng mga tingin ang Evil Shadow King at Daemon na may pangamba. Nakita nila ang apoy ng galit na sumisikat sa mga mata ng isa't isa. Sige, subukan mong hawakan siya hanggat kaya mo. Hahanap ako ng pagkakataon na mag-trigger ng isang sinaunang armas patungo sa kanya para pasabugan siya. Ang Evil Shadow King ay nagpadala ng mensahe kay Daemon sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ang Evil Shadow World ay isang higanting mundo na may sinaunang kasaysayan. Ito ay may malalim na pundasyon at mayroong ilang napakalakas na nakamamatay na sandata na naimbento ng kanilang mga ninuno. Sige, may dala akong secret weapon. Ito ay ipinamana sa akin mula sa aking mga ninuno. Gawin natin ito at patayin ang taong ito. Sumagot si Daemon sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Nagmungkahi siya ng plano para maalis ang kanilang kalaban. Siya ay isang tao na malinaw na alam kung paano samantalahin ang tamang sandali. At saka, siya ay may mabilis na init ng ulo at hindi isang taong madaling sumuko. Pumunta ka. Pareho silang nagngangalit ang kanilang mga ngipin habang nagkukusa silang salakayin ang pinuno ng Yaksha Palace. Mukhang may death wish kayo. Kung pareho kayong gustong mamatay, gagawa ako ng favor. Tumawa ng malakas ang pinuno ng Yaksha Palace. Nagradiated siya ng purple light. Ito ay maliwanag na maliwanag. Tulad ng isang lilang araw. At patuloy na nagpapadala ng nakakatakot na init. Ginawa nito ang buong mundo na parang isang malaking pagan na may lilang apoy. Siya ang namamahala sa buong mundo at ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay. Bang! Nagdulot ng pagsabog ang purple energy at itinapon sa ere ang Evil Shadow King at Daemon. Pagkalapag nila ay tumalsik sila ng dugo na tumalsik sa buong katawan nila. Nagkatinginan sila at muling sumugod. Nagsimula silang maghanda upang pasabugan ang kanilang mga sandata ng ninuno sa pinuno ng Yaksha Palace. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw sa hangin ang isang boses. Hoy ikaw! Ang payaso ng Yaksha Palace! Bakit hindi ka nalang pumunta sa impyerno? Ang malakas na tinig ay nagpayanig sa langit at sa lupa. Biglang lumitaw ang isang malaking roll ng puting alon mula sa kung saan. Ang mga alon ay patuloy na umaalon at nagsimulang hamarang sa lupa at langit. Ang lahat ay lumubog at naglaho sa magulong alon. Ito ay naging ganap na blanko. Walang natira upang makita. Boom! Dingid sa kaalaman ng lahat. May lumundag mula sa malayo na parang kanyan. Ang enerhiya na dinala ng figure ay humantong sa pagyanig ng langit at lupa. Ano yan? Ang lahat na nandoon ay huminto at pinagmamasdan ang nakakatakot na figure habang patuloy itong lumipad sa puting karagatan ng napakabilis. Nalaman ng pinuno ng Yaksha Palace na ang figure ay parating para sa kanya. Ang kanyang instincts ay nagparamdam sa kanya ng panganib na paparating. Si Dustin naman paano ito posible? Kailan pa siya naging malakas? Ito ay hindi kapani-paniwala. Parehong nakilala ng Evil Shadow King at Daemon si Dustin habang nagmamadali siyang lumapit. Oh, so, siya si Dustin. Tinitigan ng pinuno ng Yaksha Palace ang figure ni Dustin. Nakatingin siya ng may pagtatampo na mukha habang papalapit si Dustin. Medyo natakot ang aura na kumakalat sa katawan ni Dustin. Siya ay naguguluhan.
Gayunpaman, tinubukan niyang itago ito, para hindi siya magmukhang mahina. Well, kung ganoon, hayaan mo akong tingnan kung ano ang dapat kong gawin sa iyo. Bumisi ang pinuno ng Yaksha Palace habang pinagmamasdan si Dustin na papalapit sa kanya. Boom! Sa malakas na tunog na iyon. Isang maringal na lilang enerhiya ang bumulwak sa kanyang katawan. Siya ay humakbang pasulong. At ang enerhiyang iyon ay naging isang lilang phoenix. Nagsimula itong lumundag sa langit. Lumipad ang Purple Phoenix patungo kay Dustin. Ito ay natatakpan ng lilang apoy at may isang pares ng malalaking pakpak na kasing talas ng mga kutsilyo. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay nagmana ng mga lihim na kasanayan ng maalamat na hayop na Phoenix ng nagkataon. At nakuha ang ilan sa kapangyarihan ng dugo ng Phoenix. Bilang resulta, nagawa niyang gawing Phoenix ang kanyang sarili. Nagbigay ito sa kanya ng kakila-kilabot na lakas sa pakikipaglaban. Boom! Nagsimula ang isang matinding labanan ng umalangaw-ngaw ang tunog. Naghagis ng fly whisk si Dustin sa hangin. Agad itong naging puting dragon. Nababalot ng ambon. Umusad ito at buong tapang na hinarap ang Purple Phoenix. Ang puting dragon ay may malaking kapangyarihan. Mabangis itong lumaban at sinunggaban ang Purple Phoenix nang walang pakialam sa anumang atakeng nagtatanggol. Nakalock ang apat na kuko at mahigpit na hinawakan ang katawan ng Purple Phoenix. Nagsimula silang gamulong, habang patuloy silang umaatake at nagkakagat-kagat sa isa't isa. Haha! Ingat ka! Uhugutin ko lahat ng balahibo mo at magmumukha kang sisiw. Mas mabilis pa sa kidlat ang takbo ni Dustin. Gumawa siya ng isang hakbang at umabot sa isang gilid ng Purple Phoenix. Mabilis niyang ibinulong ang kanyang manggas. At sa paghahanap ng tamang pagkakataon, kinuha niya ang ilang balahibo ng Phoenix. Galit na galit niyang binunot ang mga balahibo. Sa oras na iyon, si Dustin ay suportado ng kapangyarihan ng pananampalataya na nagniningning ng banal na ningning. At ipinakita ang walang katapusang lakas sa buong katawan niya. Ipinahihiwatig nito na madali niyang sirain ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay. Bagamat ang pinuno ng palasyo ng Yaksha ay patuloy na naglunsad ng lahat ng uri ng mga lihim na pag-atake. Madaling naharang o naiwasan ni Dustin ang mga ito. Ilang sandali ang lumipas, at ang pinuno ng Yaksha Palace ay nagbigay ng isang kakila-kilabot na tili. Karamihan sa mga balahibo ng Purple Phoenix ay nabunot ni Dustin sa maikling panahon. Ang puwitan nito ay naging ganap na kalbo at pangit. Ano ba? Anong nangyayari? Ang Evil Shadow King. Si Damon at ang dalawang demonyo ay natigilan nang makita ang mga paglilitis sa larangan ng digmaan. Matagal na silang apat na nakikipaglaban sa pinuno ng Yaksha Palace. Ngunit walang resulta. Malubhang nasugatan sila at hindi siya nagawang talunin. Nakita at napagtanto na nilang lahat kung gaano kalakas ang kanilang kalaban. Pero ngayon parang hindi na. It was a piece of cake for Dustin to beat the hell out of him. Napatulala silang apat. Napanganga sila sa pagtataka at pagkamangha dahil hindi nila inaasahan na napakalakas at mahusay ni Dustin. Nagkalat ang mga balahibo kung saan-saan habang ang Purple Phoenix ay tuluyang nadorog. I see, brat. You're using the power of faith. You have got your hands on that Taoist robe. Hindi ba? Ang pinuno ng Yaksha Palace ay malakas na umungal sa kabila ng kanyang maputlang mukha. Inayos niya ang kanyang katawan sa di kalayuan at tinitigan ng masama si Dustin. Hindi nakaimik si Dustin pero baliwala lang. Uli na para matanto ng pinuno ng Yaksha Palace ang katotohanan iyon. Maaaring alam niya ang ilang mga bagay ngunit ang kanyang abot tanaw ay mas mababa pa rin kaysa sa taong naka-purple at ang tatlong makapangyarihang martial artist mula sa underworld na si Dustin ay lumaban noon pa man. Tama ka. Gayunpaman. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Ngayong araw na ako makakaganti sa iyo. Naaalala mo ba ang ginawa mo sa akin? Pinalot ng banal na puting liwanag ang katawan ni Dustin at pinakinang niya ito ng husto. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay. Hinayaan ang puting kapangyarihan ng pananampalataya na lumaganap at pinahiran ang kanyang mga daliri hanggang sa ito ay naging isang higanteng puting kamay. Isang kisap mata ang nagpadala ng kamay sa ere at sumugod patungo sa pinuno ng Yaksha Palace.
Ang mga batas ng kalikasan ay may nakakatakot na kapangyarihan na patuloy na pinipigilan ang pinuno ng Yaksha Palace. Hindi lang puro lakas ang ipinagmalaki ni Dustin. Madali na niyang kontrolin ang mga alituntunin ng langit at lupa at hubugin ito ayon sa kanyang mga pagnanasa. Parg. Ang pinuno ng palasyo ng Yaksha ay naglabas ng mahabang lilang espada at ang laslas nito ay nagbigay ng maningning na pagsabog ng lilang liwanag na sumalubong sa malaking kamay ni Dustin. Bang! Ang malaking kamay ni Dustin ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa kidlat at madaling napawi ang liwanag ng lilang espada. Naikinalat ito sa maliwanag na mga piraso. Ang mga daliri ng malaking puting kamay ay kumikinang na parang mga bituin habang lumilipad ito sa langit bago ito bumagsak at malakas na hamampas sa dibdib ng pinuno ng Yaksha Palace. Isang dagandong ang natanggal sa lalamunan ng pinuno ng Yaksha Palace at napilitan siyang magsagawa ng napakatalino na kasanayan sa kamao. Ang kanyang dalawang kamao ay tila nag-aapoy at nag-aapoy na parang maliliit na twin purple na araw na parehong sumugod palabas patungo sa malaking puting kamay. Boom! Ang kakilakilabot na shockwaves ng enerhiya ay bumaha sa lugar at ang lupa sa ilalim ng mga ito ay nagkapira-piraso. Ang hindi maibabalik na pinsala ay nasira sa espasyo. Ang masamang naputol na katawan ng pinuno ng Yaksha Palace ay itinapon pabalik sa hangin. Nasunog ang kanyang damit at tumindig ang kanyang mahabang buhok dahil sa pagsabog. Maghihiganti ako. Tawag ng pinuno ng Yaksha Palace habang lumingon siya at naging isang sinag ng liwanag na patungo sa malayong kalangitan. Alam niyang mas lalala pa ang sitwasyon kung hindi siya makakalayo kaagad. Hindi mo ako matatalo kaya gusto mong tumakas. Imposible yon. Ungol ni Dustin at naningkit ang kanyang mga mata na parang mandaragit na naghahanda upang wakasan ang kanyang biktima. Napakaraming sama ng loob niya sa pinuno ng Yaksha Palace at makabubuting tapusin na ang lahat dito at ngayon sa pamamagitan ng pagpatay sa huli ngayon. Iniharap ni Dustin ang isang paa at sumugod para habulin ang pinuno ng Yaksha Palace. Ilang hakbang lang ang ginawa ni Dustin para abutin ang walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya. Naikuyom ni Dustin ang kanyang kamao. At pinalo niya ang kanyang kalaban mula sa likuran at sa wakas ay nadurog siya. Gayunpaman, bilang isa sa pinakamakapangyarihang martial artist ng universo sa loob ng maraming taon, ang pinuno ng Yaksha Palace ay nagkaroon ng maraming mga trick sa kanyang manggas upang makatakas sa kamatayan. Maaari niyang talunin ang isang ordinaryong ninuno ng sekta sa isang segundo. Bilang isang bihasang magsasaka at walang kapantay na master, marami siyang paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Hindi isang simpleng gawain ang patayin siya. Isang kaluskos ang umalangaw mula sa hindi kalayuan habang muling binago ng pinuno ng Yaksha Palace ang kanyang katawan. Mas mapatla pa ang mukha niya kaysa kanina pero madilim ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatitig kay Dustin. Habol ang bawat paghinga niya at kitang-kita na siya ay nasa sobrang kahinaan. Hindi may kikaila ang tindi ng kanyang pinsala. Humph! Dustin! Kung hindi mo ginamit ang Dao Strobe, pinatay na kita sa 1,000 iba't ibang paraan. Ang pinuno ng palasyo ng Yaksha ay humirit pa rin ng mayabang sa kabila ng muling pagtatangkang tumakas para sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang special na kapangyarihan at sinubukang dumaan sa magulong kawalan at tumakas mula sa galit ni Dustin. Ito ay walang iba kundi isang kabiguan. Nasa loob sila ng Celestial Palace kung saan mayroong hanay na humaharang sa espasyo dito. Imposibleng dumaan sa magulong kawalan. Nang mapagtanto niya ang kawalang saysay ng kanyang plano, ang pinuno ng Yaksha Palace ay gumamit ng isa pang pinakamatalino na kasanayan sa paggalaw ng katawan at sinubukan ang kanyang makakaya upang tumakas. Sabay-sabay siyang naglabas ng ilang high-level flying magic treasures at pinagsama ang mga ito. Mabilis siyang tumakbo at nagpakita ng sarili sa malayo sa isang kisap mata. Sa kabila ng lahat ng kanyang kakayahan at kayamanan, mas mabilis pa rin si Dustin kaysa sa kanya. Ilang saglit lang ay naabutan ni Dustin at binugbog siya sa mga piraso ng laman at dugo. Lumitaw ang isang dilaw na ron at nagbuga ng nakasisilaw na dilaw na liwanag habang binabalot nito ang laman at dugo ng pinuno ng Yaksha Palace. Nahumantong sa pagmamadali nito ng libo-libong milya ang layo. Muling nagreporma ang katawan ng pinuno ng Yaksha Palace.
Dustin. Napakalupit mo. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay nagpakawala ng isang matinis na dagandong. Magulo ang kanyang buhok. Punit-punit ang kanyang damit at nabasag ng dugo ang kanyang katawan. Ang bawat di kasakdalan ay isang paalala na halos hindi niya nagawang gumapang palabas sa ilalim ng impyerno. Ang tawag ba dito ay pagiging malupit? Pinilit mo ako at ang immortal end world malapit sa kamatayan ng higit sa isang beses. Naniniwala akong ang malupit ay ikaw. Oras na para ayusin ito. Dustin sneered. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Sa bawat hakbang niya palapit sa pinuno ng Yaksha Palace. Naikuyom ni Dustin ang kanyang kamao habang sinusubukang patayin siya minsan at para sa lahat. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang hakbang. Dala ng kanyang suntok hindi lamang ang nakakatakot na kapangyarihan ng pananampalataya kundi ang banayad na misteryo ng lahat ng kasanayan sa martial arts na sinanay ni Dustin. Ang lahat ng natutunan niya sa ngayon ay isinama sa suntok. Hindi mo ako mapapatay ng ganoon kadali. Isang malakas na sigaw ang umalis sa pinuno ng Yaksha Palace habang desperadong iwinagayway nito ang kanyang kamay at pinalipad palabas ang apat na iba't ibang uri ng magic weapon. Sabay-sabay na sumabog ang apat na magic weapon. Ang bawat isa ay huwad ng mga tunay na immortal. Tila ay nasa parehong antas ng mahabang espada na nakuha ni Dustin sa Ghost Dome. Nayanig ang langit at lupa sa nakakatakot na enerhiya na ginawa ng pagsabog ng matataas na antas ng mga sandata. Nang pumutok ang mga armas, biglang sumabog ang katawan ng pinuno ng Yaksha Palace at naging hindi mabilang na mga purple light spot sa kalangitan, na lumilipad sa iba't ibang direksyon. Ito ay isang napakatalino na paraan upang makatakas at mapanatili ang kanyang buhay. Ang bawat isa sa libo-libong mga purple na tuldok na liwanag ay naglalaman ng isang bahagi ng asensya ng dugo ng pinuno ng Yaksha Palace. Bukod dito, mahirap silang matrace dahil lahat sila ay random na lumipad sa iba't ibang direksyon. Napaatras si Dustin sa pagsabog ng mabilis itong umatras para iwasan ito. Siguradong mabilis kang nakatakas. Nagdilim ang mukha ni Dustin habang nakatingin sa mga purple light na tuldok na nakadikit sa langit. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay nagawang makatakas gamit ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang plano ni Dustin ay samantalahin ang pagkakataong ito para wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, napatunayang imposibleng pumatay ng isang master na kasing lakas ng pinuno ng Yaksha Palace, na mayroong lahat ng uri ng makikinang na paraan ng pagliligtas ng buhay na naghihintay lamang na bunutin ng isa-isa. Nakatayo lang doon si Dustin at tumitig sa mga light dots bago siya tuluyang napabuntong hininga sa pagkatalo. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at natagpuan na ang mga labanan ay nagaganap sa lahat ng dako sa Celestial Palace. Malaking labanan ang nagaganap sa pagitan ng puwersa ng Immortal End Alliance at ng puwersa ng Yaksha Palace at Sword Palace. Ang mga tao sa lahi ng demonyo, ang Evil Shadow World, at ang Ancient Celestial World. Lahat ay nakatayo sa gilid ng Immortal End Alliance. Kahit na ang mga puwersa ng Tycoon World ay tila pinipigilan ang kanilang ilong sa labanan. Lihim silang nakipagtulungan sa Immortal End Alliance. Ang demonyong Avatar, ang 8 banal na puno, ang Evil Shadow King, si Damon at ang iba pang mga master ay nanguna sa hukbo at harapang hinarap ang mga miyembro mula sa Yaksha Palace at sa Sword Palace. Parehong ang Yaksha Palace at ang Sword Palace ay nagpadala ng isang malaking bilang ng mga masters. Kabilang ang ilan sa mga ninuno ng sekta. Dapat ay isang treasure hunt ngunit nagsimula ang malawakang labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Inihatid ni Dustin si Caroline, Violet, Ivy, Sue, at ang iba pa palabas. Let's go and have a good time today. Dinala ni Dustin ang 4 na magagandang babae sa lugar kung saan nagaganap ang matinding labanan sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay. Maging ang pinuno ng Yaksha Palace ay nabugbog ng husto ni Dustin at halos hindi nakatakas. Hindi pinansin ni Dustin ang mga mula sa Yaksha Palace at ang Sword Palace na nanatili. Kahit na hindi ko mapatay ang pinuno ng Yaksha Palace ngayon, kailangan kong tiyakin na ang Yaksha Palace ay mapipinsala ng husto at sila ay magdurusa ng malaking kawalan. Napaisip si Dustin. Susunod, sa pamumuno ni Dustin, ang Immortal End Alliance,
ang lahi ng demonyo sa kailaliman, ang Evil Shadow King, at ang Ancient Celestial World ay nagkaisa upang patayin ang mga miyembro ng Yaksha Palace at ang Sword Palace. Si Dustin, ang kanyang malademonyong avatar, ang Evil Shadow King, si Damon, at iba pang mga masters ang namamahala sa bagong alyansang ito. Saan man sila pumunta, lahat ng mga tao mula sa Yaksha Palace at sa Sword Palace na kanilang nadatnan ay hindi nakatakas sa unidirectional bloodbath. Ito ay hindi maiiwasang pagkalipol. Maging ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect, ang tatlong master mula sa Underworld, at ang pinuno ng Yaksha Palace ay natalo na ni Dustin. Sino pa ba ang maglalakas loob na humakbang at sumalungat sa kanya? Bukod dito, napakalakas din ng kapangyarihan ng demonyong avatar. Mas mahina lang ito ng kaunti kaysa sa mga kilalang master tulad ng pinuno ng Heavenly Palace at ang pinuno ng Yaksha Palace. Kung nakipagtulungan si Dustin sa demonyong avatar, walang makakatalo sa kanya kahit saan siya pumunta. Alam ng Evil Shadow King at Damon na napakalakas ni Dustin kapag nakikita siyang nakasuot ng robe na makapagbibigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan ng pananampalataya. Pareho silang humanga kay Peterson, ang Taoist ancestor, na gumawa ng napakagandang damit na ito. Sa Celestial Palace, sa pangunguna ni Dustin, nagsama-sama ang mga magsasaka mula sa apat na mundo at tinugis ang mga miyembro ng Yaksha Palace at ng Sword Palace. Tipunin mo ang lahat ng ating mga tao. Ito na, dapat tayong lumaban hanggang kamatayan. Ang mga ninuno ng dalawang sekta, ang Yaksha Palace at ang Sword Palace, ay galit na galit. Mabilis nilang tinipon ang mga nagkalat na miyembro. Ang dalawang sekta ay kilalang puwersa sa Sansinukob. Sa nakalipas na ilang taon, naging halos kasing lakas pa sila ng Heavenly Palace. Sa mata ng dalawang sekta, ang Immortal End World, ang Evil Shadow World, at ang Ancient Celestial World ay lahat ay maliliit at hindi gaanong mahalaga. Ang talagang inaalagaan nila ay ang Abyss Demon Race mula sa Evil Abyss World. Dustin, anak ng isang puta, ipapadala kita sa impyerno kung saan ka nararapat. Ang mga nakatatanda na miyembro mula sa Yaksha Palace at ang Sword Palace ay sumugod sa harap ng linya, na umuungal sa galit. You must be kidding. You think you can kill me? Nakatira ba kayong lahat sa ilalim ng bato? Dustin sneered at rushed forward with the demonic avatar ready to send his attackers to their death. Tingnan mo, nagsimula na ang mapagpasyang labanan ng dalawang panig. Hindi ko pinangarap na masasaksihan ko ang ganoong kalaking labanan kapag pumasok ako sa Celestial Palace. Matagal na raw may malalim na alitan sina Dustin at ang Yaksha Palace. Hindi maiiwasan na maaga o huli ay sumiklab ang matinding labanan sa pagitan nila. Hindi ko lang inaasahan na ganoon kabilas ang mangyayari. Talagang nagulat ako na ang Evil Shadow World, ang Ancient Celestial World, at ang Abyss Demon Race ay pipiliin na tulungan si Dustin. Hindi ka panipaniwala na ang isang kabataang tulad niya ay may ganitong kasikatan sa kanila. Maraming nilalang ang dumaan at lahat sila ay napahinto para panoorin at pag-usapan ito. Magulo ang buong lugar. Lahat ay may sasabihin tungkol kay Dustin. Hindi nagtagal, nang talunin ni Dustin ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect, ang tatlong master mula sa Underworld, at ang pinuno ng Yaksha Palace. Walang mga tagalabas na nanunood sa kanila. Ang mga ordinaryong nilalang ay bihirang magkaroon ng pagkakataong masaksihan ang gayong mga labanan sa pagitan ng makapangyarihang mga magsasaka. Pero ngayon hindi lang away ng dalawang panig. Showdown na. Ang malaking bilang ng mga mandirigma ay makabuluhan. Maraming nilalang mula sa malapit at malayo ang dumating upang panoorin ang isang pambihirang kaganapan. Dahil dito, ang lugar ay puno ng mga tao. Ang muling paglitaw ng Celestial Palace ay umakit sa karamihan ng mga mundo sa universo na ito at lahat sila ay nagpadala ng kanilang mga miyembro upang tuklasin ang palasyo. Hanggang ngayon, mayroon ng 10-10 milyong nilalang na nakapasok sa Celestial Palace. Sa sandaling ito, nagsimula na ang matinding labanan. Inabuso at hinaras ng Yaksha Palace ang ating Immortal End World ng hindi mabilang na beses. At ngayon ay oras na para bayaran mo ang utang at pagdusahan ang mga kahihinatnan. Angal ni Dustin.
Ikinawe niya ang fly whisk na ginawa itong libo-libong puting dragon na gumulong at sumugod ng may nakakatakot na enerhiya. Parg! Isang masakit na hiyaw ang umalangaw-ngaw habang ang isang sekta na ninuno mula sa Yaksha Palace ay napunit sa walang awang mga kuko ng mga puting dragon. Ang demonyong avatar ay nagsagawa ng ikawalong antas ng World Silang Tubod Magic, na nagpahinto saglit sa isang sekta na ninuno ng Sword Palace. Pagkatapos ay tumawid ang Diabolic Killing Needle, na naging isang spray ng dugo. Wow! Sabay-sabay na hingal ang lahat ng mga taong nakasaksi sa eksena ay hindi maiwasang mamangha. Sumisigaw sila sa loob-loob. Dalawang ninuno ng sekta iyan. Ngunit sila ay napatay sa isang welga lamang. Nakakabaliw iyon. Paanong ang isang ninuno ng isang sekta ay napakahina? Hindi ko akalain na maaari silang patayin sa isang kisap mata. Devil Ancestor Thanos, gusto mo ba talagang protektahan si Dustin at maging kaaway ng Sword Palace natin? Galit na sigaw ng isang master mula sa Sword Palace. Mahalaga pa ba ito? Kaawa-awa mong tanga. Kapag tapos na ako, wala ka nang matatawag na Sword Palace. Ang malademonyong avatar ay sumagot ng mapang asar. Pagkatapos ay sumugod ito sa master mula sa Sword Palace. Ha! How dare you be so arrogant? All talk and no action. Nakatayo pa rin ako dito. You want a piece of me? Come and get it. Galit na galit ang master mula sa Sword Palace. Bigla niyang hinugot ang mahabang espada at nilaslas ang demonyong avatar. Sa oras na ito, naglunsad din si Dustin ng pag-atake ng palad mula sa malayo. At ang walang katapusang puting kapangyarihan ng pananampalataya ay nakakabit sa kanyang palad. Sa isang mabilis na galaw lamang, ang malaking bilang ng mga miyembro mula sa Yaksha Palace at Sword Palace ay nawasak. Ang kanilang mga katawan ay naging malaking ulap ng dugo na panandaliang nagtagal sa langit bago nagpaulan sa mukha ng mga naiinis na manunood. Sunod-sunod na bumangon ang matinis na iyak. Dustin, you cursed devil. I'm gonna kill you. I'm gonna fucking kill you. Isang sekta na ninuno ng Yaksha Palace ang sumugod kay Dustin nang makita niyang pinatay ng huli ang marami sa kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maaaring ituring na isa sa pinakapambihira sa lahat ng mga ninuno ng sekta sa universo. Medyo mas mababa sa pinuno ng Yaksha Palace. Gayunpaman, halos kapareho niya ang antas ng Evil Shadow King at Daemon. Pero pagkatapos ng ilang round ng bakbakan, nadurog na ang kalahati ng katawan niya sa fly whisk sa kamay ni Dustin. Retreat, dapat tayong umatras. Ngayon din, ang sekta na ninuno ng Yaksha Palace ay ganap na natakot ngayon at sa wakas ay kailangang umamin ng pagkatalo. Nakakakilabot ang kapangyarihan ni Dustin na alam niyang hindi siya kalaban. Walang paraan para mapanindigan niya ito. Naramdaman pa niyang mas malakas ang kapangyarihan ni Dustin kaysa sa pinuno ng Yaksha Palace. Wala siyang magawa kundi tumakbo para sa kanyang buhay. Uli na. Kasing lamig ng yelo ang boses ni Dustin. Naglabas siya ng malaking kamay na nagliliyab sa enerhiya, na nagpawi sa langit at tumakip sa araw. Ito ay nagkaroon ng maraming kapangyarihan ng pananampalataya na kumikislap sa paligid nito. Ang sekta na ninuno ng Yaksha Palace ay hindi na nang ahas na lumaban pa. Tumalikod siya at tumakbo na ang buntot sa pagitan ng mga hita niya. Hindi man lang siya lumingon. Gayunpaman, hinawakan siya ng higanteng kamay. Pagkatapos, siya ay durog sa isang pool ng dugo. Diyos ko! Ang tanawin ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ng lahat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Paanong may pumatay sa isang sekta na ninuno sa pamamagitan lamang ng pagkayam ng kanyang kamao? Ito ay mas madali kaysa sa pagdurog ng isang mababang langaw. Patayin ang lahat ng miyembro ng Yaksha Palace at ang Sword Palace ngayon. Malakas na sigaw ni Dustin habang winawagayway ang kamay. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa mga miyembro ng apat na mundo na sumugod patungo sa mga miyembro ng dalawang sekta. Tina Caroline, Ivy, Sue, Violet, Evan, Herbert at ang gnome ay sumugod sa ulo ng linya. Si Dustin at ang demonyong avatar ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga ninuno ng sekta ng dalawang puwersa. Sa katunayan,
Sadyang nag-iwan si Dustin ng pagkakataon para sa mga miyembro ng Immortal and Alliance na maranasan ang matinding labanan. Lalo na para sa mga nakababatang cultivator. Kaya, hinarap niya lamang ang mga napakalakas na iyon at pagkatapos ay umatras ng kaunti upang hayaan silang makipaglaban. Inilabas ni Dustin at ng demonyong avatar ang kanilang espiritual na kahulugan upang makita kung ano ang nangyayari sa larangan ng digmaan sa lahat ng oras. Handa silang kumilos sa kaunting pahiwatig ng pagkawala ng kanilang kalamangan. Nasa ligtas na mga kamay pa rin ang mga batang magsasaka ng Immortal and Alliance. Wow! Ang laking spoils! Tumawa ng malakas si Herbert habang tuwang-tuwa siyang kumukuha ng space rings na nahulog sa battlefield. Itinuon ni Herbert ang kanyang atensyon sa mga miyembro ng Yaksha Palace at ng Sword Palace. Tasandaling sila ay nabura. Agad na susugod si Herbert para kunin ang kanilang space rings. Ang mga miyembro ng Yaksha Palace at ang Sword Palace ay halos ang unang pumasok sa Celestial Palace. Siguradong marami silang nakolektang kayamanan. Haha, ito ay kahanga-hanga lamang. Ngayon, lahat ng ito ay pag-aari ko. Mabilis na kumilos si Herbert sa larangan ng digmaan habang kinukuha ang space rings na nawala ng mga may-ari. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya at ngumisi mula tenga hanggang tenga. Nako, matako pa rin si Herbert gaya ng dati noong nasa Sunset. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga labi at walang magawa. Naalala niya ang unang pagkakataon nang makilala niya si Herbert sa Beast Mountain dahil pareho silang nasa Sunset. Noong panahong iyon, si Herbert ay hinahabol ng dalawang demonyong aso. Iyon ang krusyal na sandali ng kanyang buhay. Ngunit dala pa rin niya ang isang napakalaking bag, na puno ng murang mga halamang gamot na walang halaga. Hindi kalabisan na sabihin na talagang nahuhumaling si Herbert sa kayamanan at kayamanan. Makalipas ang napakaraming taon, hindi pa rin nagbabago si Herbert, na may parehong personalidad tulad ng dati. Hindi mapigilan ni Dustin ang mapangiti. Bumalik ka, umalis ka dito ngayon din. Ang utos ay sinisigawan sa mga tropa ng Yaksha Palace at Sword Palace. Lahat sila ay takot na takot sa kaibuturan. Alam ng kanilang mga pinuno na kailangan nilang umatras kung hindi ay maaari silang mapatay. Haha, kaya ngayon tinatakasan mo ako. Sa tingin mo magagawa mo na lang lahat ng gusto mo. Bumisi si Dustin. Sa sandaling ito, ang demonyong avatar ni Dustin ay lumukso upang harangan ang paglabas ng mga tumatakas na Sect Ancestor level cultivator. Nakataas ito sa kanilang harapan na parang isang napakalaking demonyo mula sa impyerno. Na pinipigilan ang lahat na makatakas. Inihanda ng lahat ng nangungunang magsasaka ang kanilang sarili para sa isang labanan. Papatayin ka namin, Devil Ancestor Thanos, kahit na ito ay magbuwis ng buhay namin. Tigaw ng isa sa kanila habang umaarangkada. Isang mapanuksong ngiti ang bumungad sa mukha ng demonyong avatar. Sa tingin mo ba may posibilidad kang patayin ako? Nang magsalita ang demonyo, si Dustin talaga ang nagsasalita dahil ang demonyong ito ay bangkay lamang ni Thanos na kontrolado ni Dustin. Iniunat ng demonyong avatar ang mga kamay nito upang lumikha ng walang katapusang itim na void sa anyo ng isang crack. Lumabas mula rito ang isang dagat ng mga bangkay at mga kalansay na nakatambak na parang bundok. Napuno ng dugo ang buong lugar habang gumagapang sila palabas ng bitek. Isa-isa nilang inayos ang kanilang mga sarili na parang isang hukbo. Nahandang labanan ang kanilang mga kaaway sa utos. Isang utos lang ang hinintay nila. Atake! Alam ng lahat mula sa palasyo ng Yaksha at palasyo ng Sword kung gaano kakilakilabot ang walang talo na Devil Ancestor Thanos. Walang sino man ang makakatakas sa kanyang galit. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanila na isagawa ang pinakamakapangyarihang kasanayan sa martial arts na mayroon sila at batiin ang kanyang mga pag-atake. Sa huli, ang kanilang mga pagtatangka ay walang saysay at lahat sila ay pinatay ng demonyong avatar. Lahat ng mga master ng Yaksha Palace at Sword Palace ay patay na. Lahat sila ay makapangyarihan at maalamat na mga tao sa kanilang sariling mga karapatan. Ngunit madali silang napatay. Totoo ba ito? Bumagsak ang takot sa lahat ng nakasaksi sa massacre. Ang mga kapangyarihang ipinakita ni Dustin at ng kanyang demonyong avatar ay hindi kapani-pani walang mapanganib. Samantala,
Mula sa daan-daang milya ang layo. Naramdaman ng pinuno ng Yaksha Palace na may nangyaring mali sa labanan. Namula ang mukha niya sa sobrang galit. Namutla ang mukha niya na para bang lahat ng dugo ay naubos sa kanya. Bamantong hininga din siya. Ilang beses nang nabasag ni Dustin ang kanyang katawan sa kanilang labanan kamakailan. Hanggang ngayon, patuloy pa ring nilalamon ng isang kakilakilabot na kapangyarihan ang kanyang katawan. Na nagbabantang sisirain ito. Bastos ka, Dustin. I swear I'll have my revenge and you'll never get any peace until then. Nagmura siya. Nagngangalit ang mga ngipin sa frustration. Taglit siyang nag-isip ng malalim. Bago gumawa ng desisyon, hihilingin niya ang mga pinuno ng Heavenly Palace, Star Island at Sky Phoenix Kingdom para sa kanilang tulong sa pakikitungo kay Dustin. Minsan at para sa lahat, hanggang nasa loob pa siya ng Celestial Palace, hindi siya matatalo. Bilang karagdagan, tinamahan na siya ngayon ng Devil Ancestor na si Thanos sa kanyang laban. Hindi siya magiging madaling pumatay. Pagkaraan ng ilang sandali, natanggap ng pinuno ng Yaksha Palace ang kanilang mga tugon. Wala sa kanila ang nagpakita ng anumang hilig na magsanib puwersa para harapin si Dustin. Mga Ginoo, papayagan ba ninyo si Dustin na itago ang Daoist na damit? Kung hahayaan ninyo ang bastard na makatakas dito, maaari niyang ipatawag at samantalahin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ay gagawin siyang hindi mapigilan kung gayon. Kung mangyari iyon, sino ang makakatalo sa kanya? Walang tao. Paano mo hahayaang makatakas ang munting magnanakaw na iyon? Matitiis mo ba na siya ang mangibabaw at mamamahala sa ating mga lupain sa hinaharap? Ang pinuno ng Yaksha Palace ay nagalit. Desperado na bigyan sila ng kahulugan. Na-misunderstood mo ako. Ang pagpatay kay Dustin habang siya ay nasa loob ng Celestial Palace ay magiging mahirap para sa atin. Mapapatay lang natin siya pagkalabas niya ng palasyo. Humingi ako ng payo kay Mr. Campbell. Tinabi niya sa akin na ang kapangyarihan ng pananampalataya ay nakapaloob sa lupaing ito sa pamamagitan ng napakatalino na hanay. Ibig sabihin, hindi na madadala ni Dustin ang kapangyarihan ng pananampalataya dito sa sandaling umalis sa lugar na ito. Maaari tayong maghintay hanggang sa umalis siya sa Celestial Continent. Iyon ang magiging pinakamahusay na oras para sa pag-atake. Paliwanag ng pinuno ng Palasyo ng Langit. Tama ka. Maaari nating itago at supilan si Dustin pagkatapos niyang lisanin ang Celestial Palace. Ang Daoist Robe ay isang napakabihirang kayamanan. Nakakahiya na hayaan itong mahulog sa gayong mga kamay. Sama-sama, sisiguraduhin nating hindi siya makakatakas dito. Kukunin natin ang damit sa kanya pagkatapos natin siyang patayin. Ang pinuno ng Star Island ay nagpahayag ng kanyang plano ng may kumpiyansa. Ang kasakiman ay nahulog sa mga Panginoon habang iniisip nila ang damit. 1/3. Lahat sila ay nagnanais ng damit para sa kanilang sariling pakinabang. Pagkatapos ng lahat, hawak nito ang hindi maisip na kapangyarihan upang kolektahin ang kapangyarihan ng pananampalataya at gawing kapangyarihang panlaban. Maaari itong magamit sa anumang labanan at hindi mapigilan ang may-ari nito. Dati, walang makakaisip na may ganoong kayamanan. Mayroong milyon-milyong nilalang sa mga mundong pinamunuan ng mga puwersang ito. Kung sino man ang nakakuha ng Daoist Robe, magagamit niya ito upang gamitin ang walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya mula sa lahat ng mga nilalang at sa lahat ng sukat. Isipin kung gaano kakilakilabot ang gayong kapasidad sa labanan. Ang balabal ay isang nakamamatay na sandata. Mabuti naman. Patayin natin si Dustin pagkatapos niyang umalis sa Celestial Continent. Sa pamamagitan ng mga ito, ang lahat ng mga master ay sa wakas ay nakapagdesisyon na. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng Immortal Endworld at ng Yaksha Palace. Tumakbo, matapos makita ang kanilang mga nangungunang magsasaka na pinatay. Ang natitirang mga tao sa Yaksha Palace at Sword Palace ay nagsimulang magpanik at nagsimulang mawala ng determinasyon na lumaban. Lahat sila ay gustong tumakas. Patayin silang lahat. Huwag hayaang makatakas ng buhay ang mga bastard mula sa Yaksha Palace. Ang lahat mula sa Immortal End Alliance ay nagsimulang sumugod sa kanilang mga kaaway na parang baha ng tubig.
Malinaw na nakasulat sa mukha nila ang balak na pumatay. Sa loob ng maraming taon, ang Yaksha Palace ay laban sa Immortal End Alliance ng walang awa. Nagpadala sila ng malalaking hukbo upang lusubin ang kanilang mga lupain at patayin ang kanilang mga tao. Bukod dito, wala silang ginawa kundi manghuli ng kanilang mga tao na parang mga biktima sa sandaling sila ay tumuntong sa Celestial Palace. Pinagsama nila ang kanilang puwersa sa Sword Palace at inatake ang mga tao mula sa Immortal End Alliance. Ang Immortal End World ng lahat ay may sama ng loob sa Yaksha Palace sa loob ng mahabang panahon. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na sila ng pagkakataong mag-settle ng mga score. Umasa silang ipakita sa kanila ang kanilang galit. Ivy. Sue. Lumingalinga si Dustin at nakita niya ang dalawa niyang asawa. Isang halo ng makinang. Banal na liwanag ang lumibot sa kanilang mga ulo. Mula rito, walang tigil na pag-awit ang lumabas. Binanggit nito ang tungkol sa mga kasulatang Budista. Walang tigil na pinagpupala sila at binibigyan sila ng kakilakilabot na kapangyarihang makipaglaban. Naliligo sa liwanag ng Buddhist. Ang dalawang babae ay napakaganda tingnan. Ang kanilang estilo ng pakikipaglaban ay banayad. Ikinaway nila ang kanilang mga maselang kamay upang bumuo ng iba't ibang uri ng mga markang Budista at inilunsad ito laban sa kanilang mga kaaway. Ang mga markang Budista ay tila hindi nakakapinsala sa una. Ngunit pagkatapos ay sisubog sila ng may napakalaking kapangyarihan. Lahat sa loob ng saklaw ng pagsabog ay naging abo sa isang iglap. Kahit na ang isang walang kamatayang hari ay walang oras upang takasan ito dahil ang bawat pag-atake ay mabilis at walang humpay. Mukhang nakabisado na ni Ivy at Sue ang kanilang mga kakayahan. Ito ay hindi kapani-paniwala. Tahimik na tumango si Dustin sa sarili. Natutuwang makita ang pag-unlad ng kanyang mga asawa. Parang kaya nilang pumatay ng walang kamatayang hari basta't nagtutulungan sila. Naabot na rin ni Caroline ang antas ng Immortal Saint Realm. Iyan ay hindi kapani-paniwala. Nagulat si Dustin nang makita ang kanyang nakamamanghang husay sa labanan. Sa sandaling ito, lumaban si Caroline ng may kahanga-hangang kapangyarihan. Maaaring mukhang marupok siya ngunit ang bawat galaw niya ay may taglay na napakalaking lakas. Ito ay kasing bangis ng isang malakas na alon ng karagatan, na kayang talunin kahit isang dragon. Ang anino ng isang evil god ay nakatayo sa likod niya habang siya ay nakikipaglaban. Sa bawat pag-iwas niya ng kanyang kamay, maraming tao ang madudurog sa paligid niya. Lahat sila ay lumago ng husto sa martial arts. Tumingin si Dustin sa kanyang tatlong asawa. Tuwang-tuwa sa kanilang mga nagawa. Ginamit ni Dustin ang kanyang matalas na espiritual na kahulugan upang obserbahan ang lahat sa larangan ng digmaan. Malapit na napansin ang lakas ng pakikipaglaban ng lahat. Ang malamyos na tunog ng sinaunang instrumentong pangmusika sa manipis na mga daliri ni Violet ay dinadala sa itaas ng ingay ng labanan. Bawat musical note na tinutugtog niya ay may nakikita at kumikinang na anyo bago bumaril sa larangan ng digmaan. Habang lumilipad ang kumikinang na mga tala sa bawat direksyon, naging mga nakamamatay na sandata ang mga ito, na pinapatay ang mga kaaway sa lugar. Inatake nila hindi lamang ang mga pisikal na katawan kundi pati na rin ang mga espiritual na kaluluwa. Ang mga sandata ay maaaring tumama sa soul cyst ng mga kaaway at sirain ang kanilang mga kaluluwa. Sa pagpapakita ng lakas na ito, maging ang mga nakarating sa Immortal Saint Realm ay napilitang umatras. Nagmamadaling tumakbo palayo. Pinapino ni Violet ang sinaunang instrumentong pangmusika na iyon at ginamit ang kapangyarihan nito sa napakaikling panahon. Napaisip si Dustin. Napahanga. Si Dustin ay nag-scan sa larangan ng digmaan at napansin na ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Kabilang sina Evan, Ferbert, Stacy, ang Peacock Princess, Isis, at ang Gnome, ay gumawa ng malaking pag-unlad sa kanilang mga kakayahan at naging mas malakas. Karamihan sa kanila ay nakarating na sa Immortal Realm o sa Immortal King Realm. Alam niyang sandali na lang bago silang lahat ay makapasok sa Immortal Saint Realm. Mukhang maganda ang pag-unlad ng Immortal End World nitong mga nakaraang taon. Napaisip si Dustin. Tumango bilang pagsang-ayon sa katahimikan. Sa katunayan,
Ang mabilis na paglaki ng grupong ito ng mga kabataan ay isang patunay sa pag-unlad ng Immortal End World nitong mga nakaraang taon. Kahit na ang mga master sa mas lumang henerasyon ay lumakas pa at ngayon ay nagpapakita ng pambihirang lakas sa pakikipaglaban. Inakala ni Dustin na ang Immortal End World ay hindi bababa sa 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Noong ito ay ganap na sarado at nakahiwalay sa labas ng universo. Sa kasalukuyang estado nito, ang Immortal End World ay maaaring maging isang mid-level na mundo sa universo. Sa rate na ito, hindi magtatagal bago ito lumago sa isang mataas na antas ng mundo. Napaisip si Dustin. Habang naliligaw si Dustin sa mga pag-iisip na ito, huminto ang labanan na kanyang napapansin. Sa sandaling mawala ang hamog ng labanan. Natagpuan na ang karamihan sa mga tropa ng Yaksha Palace at ang Sword Palace ay napatay. Iilan lamang sa kanilang mga tropa ang nakatakas. Ang Yaksha Palace at ang Sword Palace ay natalo. Habang kumalat ang realization, nabigla ang mga nanonood. Ngunit hindi talaga ito naging sorpresa. Ang Yaksha Palace at ang Sword Palace ay aktwal na nagtalaga ng karamihan sa kanilang lakas tao sa Celestial Palace para sa treasure hunting. Dahil karamihan sa kanilang mga tropa ay naghahanap ng mga kayamanan sa Celestial Palace. Isang maliit na delegasyon na lang ang natitira upang harapin ang Immortal End Alliance. Ang Immortal End Alliance, gayunpaman, ay halos pareho, ang isang malaking grupo ng kanilang mga tropa, kabilang ang 8 Stone Saints, ay talagang hindi nakibahagi sa labanan. Sila rin, ay na-deploy sa Celestial Palace upang maghanap ng mga kayamanan. At ang kanilang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam. Ang Celestial Palace, pagkatapos ng lahat, ay isang malawak na lugar na puno ng mga kayamanan at hindi natuklas ang potensyal. Natural lamang na ang karamihan sa mga pagsisikap ay nakatuon sa paggalugad nito. Ang bagong natapos na labanan ay isa lamang hindi inaasahang katitisuran. Maghiwa-hiwalay na tayo sa paghahanap natin. Magpadala ng salita kung makakita ka ng sino man mula sa Yaksha Palace at sa Sword Palace. Ngunit huwag magpakita ng awa at patayin silang lahat ng walang pag-aalinlangan. Utos ni Dustin sa kanyang tropa. Opo, Ginoo. Ang tugon mula sa mga puwersa ng Immortal End Alliance ay maagap at nasa perpektong pagsing. Ang mga tropa ay malinaw na nasa mataas na espiritu. Ang moral ay nasa mataas na lahat pagkatapos ng kanilang tagumpay sa labanan. Ang malawak na kalawakan ng Celestial Palace ay gumagapang na ngayon kasama ng mga mandirigma ng Immortal End Alliance. Ang Evil Shadow World, at ang Ancient Celestial World. Lahat ay nakikipaglaban sa kanilang paghahanap para sa pinakamahalagang kayamanan. Paminsan-minsan, nagkakasalubong ang magkatunggaling puwersa at sumiklab ang labanan. Ang isa pang problema ay ang Evil Shadow King, Daemon, at dalawa pang master mula sa Abyss Demon Race ay malubhang nasugatan ng pinuno ng Yaksha Palace. Sa kasalukuyan, sa isang sulok ng Celestial Palace, si Dustin ay nagbubukas ng 12-dosenang mga garapon at bote. Tinitingnan ang mga nilalaman ng mga ito. Nakolekta ni Dustin ang mga lalagyan mula sa gusaling hinanap niya. Kung paniniwalaan si Sherman, ang pinakamatanda sa mga banal na puno. Ang mga lalagyang ito ay naglalaman ng mga banal na tabletas at makapangyarihang mga damo. Binuksan ni Dustin ang isang bote ng jade na pinalamutian ng malabo na mga anino ng mga dragon at phoenix. At natagpo ang naglalaman ito ng higit sa 100 pulang tabletas na nagpapalabas ng walang kamatayang enerhiya. This could be used to heal your wounds. Anunsyo ni Dustin sa mga nasugatan niyang kasama. Uminom si Dustin ng 4 na tableta at binigyan ng tig-iisa ang Evil Shadow King, si Daemon, at ang 2 master race ng demonyo. Ang 4 ay hindi nag-aksaya ng oras sa pag-ubos ng mga tabletas. Ang mga epekto ay sumipa ng mabilis. Nararamdaman ko ang healing power core sa pamamagitan ko. Ang Evil Shadow King ay bumulala sa tuwa na sorpresa. Nakakamangha. Gumagaling na ang mga sugat ko. Itinuro ni Daemon, na nagtataka sa kanyang mabilis na paghilom ng mga sugat. Ang 2 Panginoon ng demonyo, gayon din, ay napangiti at napabuntong hininga sa kanilang mahimalang paggaling. Ilang sandali lang bago tuluyang gumaling ang kanilang mga sugat. Hindi nagtagal,
Ang apat na Panginoon ay muling nakahanda upang pamunuan ang mga tropa at ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng mga kayamanan. Kahit na ang Immortal World ay itinuturing ang mga banal na gamot sa pagpapagaling na iyon bilang kayamanan. Siyempre hindi big deal na gamutin yung mga minor injuries. Napaka-ignorante. Ungol ni Sherman. Ang mapanuksong obserbasyon ay nagbigay kay Dustin ng paghinto para mag-isip. Talaga bang mula sa Immortal World ang 12 banal na puno at ang misteryosong Daoist ancestor na iyon? Ang Immortal World ba ay tunay na mundo kung saan nakatira ang mga tunay na immortal? Nagsimulang mag-isip si Dustin matapos marinig ang sentimiento ni Sherman. Si Dustin ay naglakbay, nakaipon ng kaalaman, at pinalawak ang kanyang abot tanaw ng sapat upang malaman na may higit pang mga universo bukod sa unibersong ito na kanyang kinaroroonan. Noong nasa Earth siya, narinig pa nga ni Dustin na mayroong 3,000 malalaking mundo at 3,000 maliliit. Isa itong paniniwalang Budista, kung tama ang pagkakaalala ni Dustin. Mula noon ay nalaman niya, sa kanyang pagtataka, na ito ay ganap na totoo. Brat, let our brothers enjoy a reunion first. Take your time searching this malawak celestial palace. Marami pang kayamanan ang natitira upang matuklasan. Lahat sila ay naiwan dito ng matandang bastard na iyon. Kung tutuusin, ang mga bagay na naging basura sa bastard na iyon ay tila napakahalagang kayamanan sa mga nilalang mula sa iyong universo. Sabi ng kataas-taasang banal na puno kay Dustin, na pumutok sa kanyang mga iniisip. Nang matapos itong magsalita, nagsimulang lumutang ang 8 banal na puno. Hoy, dahan-dahan. Delikado dyan. Maraming makapangyarihang nilalang ang lumabas para hulihin ka. Nag-aalalang tawag ni Dustin sa kanila. Huwag kang mag-alala, medyo pamilyar ako sa Celestial Palace. Maraming makapangyarihang array dito, na itinakda mismo ng Daoist Ancestor. Kapag nagtago kami sa likod ng mga arrays na iyon, walang makakahawak sa amin. Sagot ni Sherman. Itinaas ni Dustin ang kanyang mga kamay sa sobrang inis. Mabuti. Ngunit maaari mo bang ituro kung saan ang pinakamahalagang kayamanan? Kaya hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras sa paghahanap sa mga maling lugar. Tanong ni Dustin. Itinuro ni Sherman. Sa Celestial Palace, ang Daoist na damit na iyon ay ang pinakamahalaga. Meron ka na. Ano pa ba ang gusto mo? Bukod pa rito, ang Daoist Ancestor ay may di masusukat na dami ng mga kayamanan. Madalas niyang itinapon ang mga ito nang walang pag-iisip. Napakaraming bagay na marahil kahit na siya, ang kanyang sarili, ay hindi na masubaybayan ang mga ito ngayon. Kaya paano ko malalaman? Gumanti si Sherman. Nanunuya, ang pag-uusap hanggang sa kanilang pag-aalala. Ang 8 banal na puno ay tumilapon hanggang sa mawala sa malayo. Hindi ka panipaniwala. Frustrated. Napabuntong hininga si Dustin. Wala na siyang ibang magawa kundi pangunahan ang kanyang mga tao. Tina Caroline, Ivy, Sue at Violet na ipagpatuloy ang kanilang bulag na paghahanap sa paligid ng Celestial Palace. Habang naglalakad sila, narinig nila ang tuwang-tuwa na sigawan sa hangin. Isang likas na sisidla ng walang kamatayang enerhiya. O Diyos ko, mayroong likas na sisidla ng walang kamatayang enerhiya. Natigilan ang grupo. Hindi siguradong tama ang kanilang narinig. Mas maraming boses ang sumisigaw ngayon. Tingnan mo, pinag-aawayan na ito ng mga amo. Hindi ako makapaniwala na talagang mage exist sila. Teka, may higit sa isang likas na sisidla ng walang kamatayang enerhiya. Tingnan mo, ang Celestial Palace ay biglang umalangaw-ngaw. Ang mga treasure hunters ngayon ay nakatayo sa isang hanay ng bundok. Ilang malalaking bundok ang biglang sumabog ng sunod-sunod. Habang ang mga anino ng dragon na kumikinang na may banal na liwanag ay tumatakbo sa ilalim ng mga labi. Tama ba ang narinig ko? Sabi ba nila natural vessels of immortal energy? We have to see this for ourselves. Tuwang-tuwang sabi ni Dustin na nagmamadaling lumapit sa sumisigaw. Ibinalot ni Dustin ang kanyang vital energy sa kanyang mga kasama sa pag-asam sa kanilang mabagal na bilis. Dustin dashed forward at maya-maya ay nakita na ang mga bundok. Maraming tao ang nagkalat sa buong lugar. Ang iba ay nag-iisa. Ang iba sa maliliit na grupo. Lahat sila ay mukhang makapangyarihang mga master.
at nagsalita sa patahimik na tono. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mga bundok. Sa unahan, ang walang katapusang nakakasilaw na liwanag ay sumikat sa mga bitek sa lupa at tumaas sa kalangitan. Ang ilusyon ay parang mga hilagang ilaw na umuusbong mula sa lupa at umaalon patungo sa langit. Gayunpaman, nakita ni Dustin ang lahat ng masyadong malinaw kung ano ang hindi nakikita ng hubad at hindi sanay na mata. 5 mga anino ng dragon ay nakikipagkarera pabalik-balik sa gitna ng sierra. Kumikinang at nagmamadali sa ilalim ng lupa. Ang bawat isa ay higit sa 100,000 milya ang haba. Ang kanilang mga ulo at kaliskis ay matingkad at puno ng enerhiya ng dragon. Nagpakawala sila ng malalalim na dagandong na umalangaw-ngaw sa hangin sa mga nakamute na tono. Narinig ko ang tungkol sa mga likas na sisidla ng enerhiya sa nakaraan. Ngunit hindi ko naisip na ang mga likas na sisidla ng walang kamatayang enerhiya ay talagang umiiral. Tila ay nasa mas mataas na antas. Namangha si Dustin sa kanyang sarili habang ginagawa niya ang mga anino ng dragon gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Naalala niya ang isang sipi mula noong nilinang niya ang Earth Formula. Ang mga likas na sisidla ng enerhiya ay maaaring mag-evolve sa mga likas na sisidla ng walang kamatayang enerhiya kapag sila ay lumago sa kanilang sukdulan. Bagamat may mga turo na tumutukoy sa kanilang pag-iral. Palagi niyang iniisip na ang mga tagapagdala ng walang kamatayang enerhiya na ito ay walang iba kundi mga alamat. Ngunit ngayon siya ay nagpapatotoo sa mismong tanawin ng mga maalamat na bagay na ito. Gaano kalakas ang immortal na enerhiyang inilalabas nila? Nagulat si Dustin. Kung kahit papaano ay maibabalik niya sa kanya ang lahat ng natural na sisidla ng walang kamatayang enerhiya. Ang kalidad ng espiritual na enerhiya sa Immortal End Continent ay dadami hanggang 10,000 beses. Ang lahat ng mga nilalang sa Immortal End World ay makakapag-cultivate ng mas mahusay sa mas maikling tagal ng panahon. Ang bilis kung saan ang isang break sa isang mas mataas na kaharian ay nakakamit ay mahusay na minamadali. Sa madaling salita, ang pagkuha ng mga immortal na energy dragon na ito ay magbibigay ng magandang pagkakataon para baguhin ang Immortal End World sa isang ganap na bago at mas mahusay na kaharian. Dapat kong makuha ang aking mga kamay sa mga likas na sisidla ng walang kamatayang enerhiya. Nakatitig si Dustin sa mga anino ng dragon na may sabik na mga mata. Gayunpaman, hindi lamang siya ang may masigasig na ekspresyon. Marami pang mga master ang nag-iisip ng parehong bagay. Ang ganitong mga tanda ng magandang kapalaran ay palaging nakakaakit ng maraming mapaghangad na mga mata. Ngayon, ang ilan sa mga master na ito ay nagpapalabas ng mabangis at mapanganib na mga aura. Sinusubukang markahan ang kanilang teritoryo at ipahayag ang kanilang pag-angkin. Nakulang sa aktwal na pag-abot upang pisikal na sakupin ang mga nilalang. Hindi nagtagal bago natupad ang mga pagnanasa. 100 figure ang gumalaw at lumipad sa kabundukan sa bilis ng kidlat. Maghanda kayo. Ang natitirang mga masters ay naghahanda na ring tumalon sa labanan. Talagang sisubog ang isang matinding labanan. Ano ang mga likas na sisidla ng walang kamatayang enerhiya sa linya? Itong sisidla ng walang kamatayang enerhiya ay akin. Ang isa sa mga mas mabilis na master ay pumwesto sa itaas ng isa sa mga dragon. Isang torrent ng kanyang vital energy ang umagos mula sa kanya. Inabot niya ang kanyang malaking kamay para hawakan ang nilalang. Sabay-sabay na itinaas ng Dragon Shadow ang ulo at umungal. Direkta itong lumipad sa Panginoon. Nakabuka ang mga panga at kumikislap ang matatalas na ngipin. Handa nang lumunin ang mortal. Hindi inaasahan ito. Ang master ay umatras sa takot. Umalangaw-ngaw sa langit ang alingaw-ngaw ng kanyang sigaw habang nilalamon siya ng buo ng Dragon Shadow. Ang dragon pagkatapos ay lamusong pabalik sa lupa. Natigilan ang lahat sa gulat. Ito ay hindi pa nagagawa. Para sa mga likas na sisidla ng walang kamatayang enerhiya na ito ay gumamit ng napakalaking lakas ng pag-atake. Ang mga sisidla ng enerhiya na ito ay nagtataglay ng karunungan ng buhay. Isang boses ang lumabas sa kung saan. Ito ay hindi sinalita sa pamamagitan ng dila, ngunit sa espiritual na kahulugan. Kung gusto mong supilan sila, dapat kang bumangon ng buong lakas at huwag kang magpigil. Kung sa tingin mo ay wala ka kung ano ang kailangan mo.
Hindi mo na kailangang ligawan ang kamatayan sa lugar na ito. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay masigasig sa puntong ito na agad niyang natunton ang boses sa Celestial Psychic Campbell. Kilala si Campbell sa kanyang mga propesya. Hindi na kailangang sabihin. Siya ay may kaalaman tungkol sa mga likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Ilipat. 3 figure ang sumugod sa mga bundok ng walang paunang salita. Umalat sila sa mga dragon at naglabas ng napakalaking demonyong aura sa loob ng perimeter. Pinahihit nila ang puwang sa kanilang kalooban habang sila ay pumunta. Mga master sila mula sa Beast World. May sumigaw. Ang mga tao ng Beast World ay palaging nananatiling mababa ang profile. Ito ay lubos na katakataka na sila ay dumating sa lahat ng paraan dito sa oras na ito. Ang Beast World ay talagang maingat. Ngunit ang mga nilalang na naninirahan doon ay napakalakas. Sa kanilang mundo, ang mga nilalang ay halos mga demonyo at demonyong hayop. Napakaliit na bahagi ng kanilang populasyon ay kabilang sa mas masunurin na mga lahi. Ang eksaktong lokasyon ng Beast World sa universo ay hindi alam ng mga tagalabas. Ang kanilang mga tao ay pinaniniwalaang katulad ng pag-uugali ng mga tao sa Sky Phoenix Kingdom. Ibig sabihin, bihirang makipag-ugnayan ang magkabilang lahi sa mga nilalang mula sa ibang mundo. GRRRRRR. Nayanig ang lupa sa Dagandong na lumabas mula sa mga master ng Beast World. Matapos ay secure ang lugar gamit ang kanilang aura. Bumalik sila sa kanilang orihinal na anyo. Ang isa sa kanila ay naging isang leon. Ang buong figure nito ay may bahid ng pulang-pula. Ang isa ay naging isang malaking unggoy na may malalaking braso at kulay ube na buhok. Ang huli ay naging isang gintong rock. Ang maringal na mga pakpak nito ay nakabakaka, na naghagis ng malawak na kalawakan ng lupain sa ilalim ng madilim na ulap ng anino nito. Ang 3 master ay mabilis na nagpasya sa isang target sa gitna ng mga dragon. At sabay-sabay silang kumilos. Mukhang hindi sila gaaman gaya ng iba pang mga master. At masisiyahan sila sa pagkuha ng isang immortal na sisidla ng enerhiya lamang. Naramdaman ang paparating na pag-atake. Lahat ng 5 anino ng dragon ay umungal sa madilim na galit bago inilunsad ang kanilang mga sarili sa mga masters ng Beast World. Ang kanilang mga kaliskis ng dragon ay kumikinang habang nagmamadali silang sumulong ng may kagandahan upang tumugma sa kanilang bilis ng kidlat. Boom! Nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya. At naramdaman ito ng buong mundo. Ang 3 Panginoon ng Beast World ay may kakila-kilabot na lakas. Nakatingin ang lahat sa nagsasagupaang kapangyarihan. Natulala sa pagpapakita ng mga nagsasagupaang lakas, lalo na sa mga Panginoon. Halos magkapantay sila ng lakas sa pinuno ng Yaksha Palace. Wala sa kanila ang maaaring umasa na mayroong higit pang mga kakila-kilabot na mga master sa buong universo. Na pinananatiling mababa ang profile sa buong oras na ito. Maaari silang maging kasing sikat ng pinuno ng Yaksha Palace. Ang kanilang mga pangalan ay dapat nakilala sa lahat. Sa halip ay pinili nilang maging hindi mahalata sa lahat ng mga eksena. At ipakita lamang ang lawak ng kanilang tunay na kapangyarihan kung kinakailangan. Ito ay hindi kapani-paniwala. Kahit na ang mga estranghero na madadaanan mo lang sa kalye ay maaaring maging malakas at makapangyarihang mga master sa katotohanan. Hindi napigilan ni Dustin ang kanyang sarili na mapasigaw ng malakas. Mukhang gayon paman. Kahit na ang mga makapangyarihang masters ng Beast World ay hindi katugma sa mga anino ng dragon. Ang maalamat na mga sasakyang dagat ay naliligo na ngayon sa nagniningning na enerhiya na napakabangis at mapang-api. Kaya ang mga taong nasa malapit ay nagpupumilit na huminga. Ang mga Panginoon ay hindi makayanan. At sa lalong madaling panahon ay napaungol sa pagkabalisa habang sila ay bumagsak. Nasugatan. Ang mga likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya ay talagang nakakatakot. Ang natitirang mga masters na nakatayo sa pamamagitan ng kung ano ang nangyayari sa harap nila. Ang mga hayop na ito ay nagtataglay lamang ng primitive intelligence. Isang boses ang nagpasigla sa mga nanonood. Ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom ay lumabas mula sa kawalan at humakbang sa mga bundok. Nagsuot siya ng maharlikang robe na nagbigay ng napakagandang aura. Kung sama-sama tayong umatake, kaya natin silang sugpuin. Pagkasabi nito,
ang mga pinuno ng Star Island at ng Heavenly Palace, kasama ang iba pang nangungunang mga master sa universo na ito, ay umakyat at tumakbo sa mga bundok. Ito ay kanilang pagkakataon na subukan ang kanilang kamay sa pagkuha ng mga anino ng dragon. Hindi nagtagal. Dumami ang mga masters na sumali sa kanila. Ang mga dragon ay lumalangoy ng ligaw sa paligid. Nagrampas sa napakalaking kapangyarihan. Pinunit nila ang ilang mga Panginoon. Bumulwak ang dugo at laman sa buong lugar. Hindi natakot sa pagpatay ng tao. Mas marami pang mga master ang sumabak sa laban. Ang kanilang dumaraming bilang ay nagpapatunay na epektibo habang ang mga anino ng dragon ay nagpakita ng mga palatandaan ng unti-unting pagsuko. Ang pinuno ng Yaksha Palace. Napalingon si Dustin sa isa sa kanila. Naningkit ang mga mata. Tinitigan niya ang figurang iyon. Nandoon nga ang pinuno ng Yaksha Palace. Kung tutuusin sa kanyang mga galaw, tila halos gumaling na ang kanyang sugat. Magagamit na niya ngayon ang humigit kumulang 80% ng kanyang kabuoang lakas. Malamang na mayroon siyang mahusay na lihim na paraan ng pagpapagaling na nagbigay daan sa kanya na gumaling sa napakaikling panahon. Nandito din sila. Nakatutok na ngayon ang mga mata ni Dustin sa tatlo pang figure. Gumamit sila ng ilang mahika upang itago ang kanilang pagkakakilanlan at i-mute ang aura ng kanilang espiritual na kaluluwa. Ngunit masasabi ni Dustin na ang tatlong taong ito ay ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect at dalawang master ng Underworld. Natalo niya silang lahat sa nakaraan. Pagkatapos ay agad silang nawala. Ngayon ay nagpasya silang magpakita sa pagtugis ng mga likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Kailangan kong makuha ang 5 likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Napaisip si Dustin. Kailangan ko sila para lumakas ang Immortal End World. Sa pamamagitan nito, siya at ang kanyang demonyong avatar ay sumugod sa mga bundok. Magsimula tayo sa iyo. Tuwang-tuwa na sigaw ni Dustin. At tinutukan ang isa sa mga anino ng dragon. Sabay na inabot ni Dustin at ng demonyong avatar ang anino ng dragon. Parehas sila sa bilis at pareho silang gumalaw ng mabilis. Tinasabog ng Dragon Shadow sa hangin ang isang cultivator na kapantay ng isang sekta. Nang makita nito si Dustin at ang kanyang malademonyong avatar, umungal ito at sumugod sa kanila. Napapaligiran si Dustin ng puting kapangyarihan ng pananampalataya at pinrotektahan siya nito sa lahat ng panig na para bang nasa gitna siya ng malawak na walang katapusang dagat. Ang kanyang katawan ay puno ng dominanteng kapangyarihan at nagniningning na parang sunburst habang hawak niya ang fly whisk. Habang itinaas niya ang kanyang kamay, ang fly whisk ay naging puting mahabang sibat at walang humpay na sinaksak ang Dragon Shadow. Ginamit ng demonic avatar ang world silang tubod magic. At hindi nagtagal ay hindi na mabilang na mga demonic rune ang bumangon at tinakpan ang Dragon Shadow. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay gumalaw sa paligid ni Dustin at nagtaglay sa kanya ng walang katapusang kapangyarihan. Siya na ngayon ang pinakamakapangyarihang tao sa Celestial Palace. Kasabay ng lakas ng demonyong avatar. Walang kapantay ang kapangyarihan ni Dustin. Nakuha ng hindi nakikitang puwersa. Ang malaking katawan ng anino ng dragon ay nagyelo at nanatiling hindi gumagalaw. GRRRR. Ang Dragon Shadow ay nagpupumilit na palayain ang sarili mula sa panganib ngunit nabigo. Nagpakawala ito ng galit na dagandong habang ang katawan ay nasilaw sa araw. Ang maliwanag na liwanag ay naging panakip habang ang anino ng dragon ay mabilis na nawala sa ilalim ng lupa. Nangangamba. Ang natitirang 4 na anino ng dragon ay kumawala mula sa pag-atake ng iba pang mga martial artist at pumasok sa lupa upang tumakas. Ang 5 anino ng dragon ay tumakbo ng napakabilis at tinusok ang kanilang sarili ng malalim sa lupa. Sumunod ka sa kanila. Sumugod si Dustin sa lupa gamit ang kanyang demonyong avatar at hinabol ang 5 anino ng dragon. Si Dustin ay nagpractice ng Earth Formula kasama ang mga lihim na kasanayan na ipinasa sa gitna ng pulang demonyong mouse. Dahil dito, naging eksperto siya sa pamamaraan ng pagpunta sa ilalim ng lupa. Sa pagpapabuti ng kanyang cultivation base. Ang kakayahan ng pagpunta sa ilalim ng lupa ay isang piraso ng cake. Tingnan mo, sabay na nagpadala ng espiritual na mensahe sina Caroline, Ivy, Sue at Violet kay Dustin. You guys stay safe.
Babalik ako agad. Sagot ni Dustin. Gusto ni Dustin na dalhin silang lahat sa Slave Tower para masiguradong ligtas sila. Ngunit napakabilis ng paggalaw ng 5 anino ng dragon na halos hindi na siya makasabay. Ayaw silang mawala ni Dustin at binabantayan sila kahit sa malayo. Bush! Sa ilalim ng lupa, si Dustin ay naging isang banayad na pulang ilaw. Mabilis siyang kumilos kaya hindi siya nakita ng iba. Ang pagpunta sa ilalim ng lupa ay ang pinakamalakas na kasanayan ng pulang demonyong mouse at wala itong kinalaman sa cultivation base. Ito ay isang regalo na ibinigay sa kanila noong sila ay ipinanganak. Sumunod ka sa kanya. Ilang nangungunang martial artists ang ayaw sumuko. Isa-isa silang sumugod sa lupa at inilabas ang kanilang espiritual na sentido upang subaybayan ang 5 anino ng dragon at hinabol si Dustin. Ang mga martial artist ay nagpatupad ng kanilang sariling mga lihim na kasanayan at gumamit ng malalakas na mga sandatang mahika upang sila ay makasabay sa kamangha-manghang bilis ni Dustin. Ang ilalim ng lupa ay naging Terehon. Ang 5 Dragon Shadow ay nauna sa karera. Tinundan ni Dustin pagkatapos ay ang mga martial artist. Ito ay isang kamangha-manghang pagpapakita ng bilis at determinasyon. Walang sino man sa iba pang mga magsasaka ang maaaring dumaan sa ilalim ng lupa ng mas mabilis kaysa kay Dustin. Kahit na ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect, ang 2 master ng Underworld, ang pinuno ng Heavenly Palace, ang pinuno ng Yaksha Palace, ang pinuno ng Star Island at ang iba pang nangungunang master sa universo na ito. Tanging si Dustin lamang ang may walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya sa loob niya. Na-practice niya ang Earth Formula at ang lihim na kasanayan ng pulang Diabolic Mouse. Ang makapangyarihang kombinasyon ay nag-ayos sa katawan ni Dustin at ginawa siyang magkasya sa ilalim ng lupa. Ang 5 Dragon Shadow ay sumusunod sa ruta ng ilang mga patakaran. Lumilipat sila patungo sa lugar na may pinakamakapal na Earth Energy. Bumilis ang tibok ng puso ni Dustin nang may napagtanto siya. Minsan ay nag-practice siya ng Earth Formula at nagsaliksik tungkol sa Earth Energy. Dahil dito, nararamdaman niya ang Earth Energy kahit sa malayo. Maaari din niyang kontrolin ang Earth Energy at gamitin ito bilang tool. Pinagkadalubhasaan ni Dustin ang pambihirang kasanayang ito habang siya ay nasa Prime Martial World. Buti naman na pag-aralan ko. Nakaisip tuloy ng ideya si Dustin. Earth Energy. Ngayon tulungan mo ako. Tigaw ni Dustin at tinadyakan ng paa ang lupa. Na-activate nito ang energy controlling skill ng Earth Formula. Boom! Isang matinding pagyanig ang kumalat na parang apoy habang ang mga dilaw na ambon ay tumaas mula sa lupa at nagtipon sa ibabaw lamang ng ibabaw ng lupa. Patuloy itong dumami hanggang sa naging madilaw-dilaw kayumangging karagatan ang lupa. Huminga ng malalim si Dustin nang mapansin niya ang pambihirang dami ng Earth Energy sa lugar. Naunawaan niya na ang Earth Energy ay siksik sa lugar na ito dahil ang misteryosong Daoist Ancestor ay dating nanirahan sa lugar. Ihinto ang mga ito. Tigaw ni Dustin. Ang lupa na naging isang madilaw-dilaw na kayumangging karagatan ay bumalot sa isang anino ng dragon. Haha! Tingnan ko kung makakatakas ka pa. Nakaramdam ng sobrang tuwa si Dustin. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, maipapakita niya ang Earth Formula at gawing dominanteng kapangyarihan. Parg! Ang Dragon Shadow ay nagpupumilit na panatilihing nakalutang ang sarili habang ibinuka ng dilaw na karagatan ang bibig nito upang lumunin ang biktima nito. Huwag kang mag-aaksaya ng iyong lakas. Wala kang pupuntahan. Sabay na sumugod si Dustin at ang demonyong avatar. Ang 2 makapangyarihang figure ay nakipagbuno sa parehong malakas na anino ng dragon. Sa wakas, matagumpay na napigilan ni Dustin at ng demonyong avatar ang anino ng dragon nang hindi gumagamit ng anumang armas. Pinasakay ni Dustin ang dragon at umupo sa ibabaw ng ulo nito. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa 2 sungay ng dragon habang ang demonyong avatar ay naging isang Diyos ng demonyo na may taas na mahigit 100,000 talampakan. Nilapitan nito ang katawan ng dragon, na hindi nagbigay ng pagkakataong makatakas. Si Dustin at ang demonyong avatar ay sabay na naghagis ng lahat ng uri ng mga lihim na diskarte upang masecure ang anino ng dragon.
Hindi mabilang na divine ruling chains ang nabasag sa lupa habang nakabalot ito sa Dragon Shadow. Hindi nagtagal. Ang anino ng dragon ay ganap na napigilan at naging kakaibang tahimik. Ginamit ni Dustin ang lahat ng kanyang lakas upang masecure ang Dragon Shadow na may hindi bababa sa 100 layer ng pagkakulong. At pagkatapos ay ipinadala niya ito sa Slave Tower. Hindi pwede. Ang mga magsasaka na humabol kay Dustin ay nagalit sa katotohanang pinigilan ni Dustin ang isang likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Gayunpaman, dahil ang kanilang bilis ay parang suso kumpara kay Dustin, wala silang nagawa kundi ang manood. Ang nakaaliw sa kanila ay ang katotohanan na mayroon pang 4 na likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya na natitira. Parg. Ang 4 na natitirang Dragon Shadow ay pinilit ang kanilang mga sarili na lumabas sa pagkakakulong ng Earth Energy at tumakas sa malayo. Hindi ka makakatakas. Matapos niyang supilan ang isa sa mga likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Mas nagtiwala si Dustin at hinabol niya ang pangalawa gamit ang kanyang demonyong avatar. Ihinto ang mga ito. Ginamit muli ni Dustin ang energy control skill ng Earth Formula. Ang isa sa mga anino ng dragon ay abot kamay niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Dustin at inilabas ang dilaw na Earth Energy patungo dito. Ang enerhiya ng daigdig ay lumaki at naging isang higanteng alon at tumawid sa anino ng dragon. Sabay-sabay na sumugod si Dustin at ang demonyong avatar sa anino ng dragon. Dustin, napasuko mo na ang isa sa mga likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Hindi mo ba naisip na sapat na iyon? Gusto mo ba talagang makuha ang lahat ng likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya? Sa likod niya, ang pinuno ng Heavenly Palace ay lumapit kay Dustin na may malakas na aura. Hindi nagtagal. Dumating ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect. Ang dalawang martial artist mula sa Underworld. Ang pinuno ng Star Island. At ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom. Haha, I don't think I can get enough of them. Mas maganda kung makuha ko silang lahat. Tumawa si Dustin at pilit na initapak ang paa sa lupa. Boom! Isang surge ng napakalaking dilaw na Earth Energy ang dumaloy patungo sa mga master sa likod niya. Ito ay napakabigla na hindi maitaboy ng mga master ang pag-atake. Ang enerhiya ng daigdig ay ang pinakabuod ng lupaing ito. Napakinabanggan ni Dustin ang lahat ng kapangyarihan ng buong lupain at naglunsad ng mga pag-atake sa mga nangungunang magsasaka. Si Dustin at ang demonyong avatar ay nagpatuloy sa kanilang mga pagsisikap na supilan ang anino ng dragon. Pagkatapos ng isang matinding labanan, ang anino ng dragon sa wakas ay nakontrol at inilipat sa Slave Tower. Mayroon na tayong 2 likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Hindi maitago ni Dustin ang excitement. Hindi niya akalain na makakakuha siya ng natural na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Pero ngayon, 2 na sila. Walang ibang likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya ang umiral sa sansinukob na ito. Ang mga anino ng dragon ay dapat na dinala dito mula sa immortal world ng Daoist ancestor mismo. Ito ay isang bihira at hindi mabibaylang kayamanan. Dustin, ang kulit mo. Hindi nagtagal. Nalampasan ng mga nangungunang martial artist ang sagabal ng Earth Energy at sinubukang lumapit para makuha nila si Dustin. Itinuring ni Dustin na isang pag-aaksaya ng oras upang makipag-away sa kanila. Kinuha niya ang kanyang demonyong avatar at hinabol ang natitirang 3 likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Meron talagang underground na palasyo. Biglang nakasalubong ni Dustin ang isang napakalaking palasyo. Naliligo ito sa maliwanag na ningning ng engkanto at nasilaw kahit nasa ilalim ng lupa. Ang 3 natitirang likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya ay direktang sumugod sa palasyo sa ilalim ng lupa at naglaho. Ano? Sino ang kumuha ng aking likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya? Isang hindi pala kaibigang boses ang umalangaw mula sa palasyo. Ang hangin ay naging tuyo at nakapangangilabot nang lumitaw ang isang nakakapit na figure sa tarangkahan ng palasyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na apoy. At ang kanyang tingin ay naging isang nagninangas na pagan. Siya ay nakatayo sa tarangkahan na hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang hininga ay sapat na upang maging sanhi ng panginginig sa lupa.
Natigilan si Dustin. Bigla siyang natakot at hindi naglakas loob na kumilos o magsalita ng kahit ano. Siya ba ang misteryosong Daoist ancestor? Kanina pa siya nandito. Naninirahan sa pag-iisa sa ilalim ng palasyong ito. Nagulat si Dustin. Mga tanong na namumuo sa kanyang isipan habang nakatitig sa nag-iisang figurang nakatayo sa tarangkahan ng palasyo. Hindi lang si Dustin kundi pati lahat ng mga amo ay hindi man lang naisip ang lumapit sa palasyo. Mula sa malayo, nakikita at nararamdaman na nila ang malakas na aura na inilalabas ng figurang matatag na nakatayo sa pintuan. Para silang masusuffocate kung lalapit pa sila ng 1 pulgada. May nakatayong isang matanda na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Mula sa kinatatayuan niya ay tila nagliliyab na siya ng buo. Gayunpaman, tulungat sa kapaligirang inilalabas niya. Ang matanda ay parang isang ordinaryong matandang lalaki na may puting damit. You're right there. Ikaw ang nag-alis ng natural kung sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Tama ba ako? Tanong ng matanda habang matalim na nakatitig kay Dustin. Nagdulot iyon ng lamig sa buong katawan ni Dustin. Pakiramdam niya ay walang magawa sa harap nitong tila makapangyarihang hayop. Ha? Marunong ka pang gumamit ng Daoist robe na yan. Yung mga puno ba ang tumulong sayo? Pang-uuyam ng matanda nang mapansin ang pananamit ni Dustin. Well, guess what? Ang robe na iyon ay mababa ang kalidad. At kaya walang silbi. Maaari mong panghawakan iyon kung gusto mo. Patuloy na panunuya sa kanya ng matanda. Sa kanyang kaiganhawahan. Wala pa ring maramdamang masamang hangarin si Dustin mula sa tono ng matanda sa kabila ng lahat ng sinabi niya. Isang piraso lang ng cake para sa matandang ito na kunin ang buhay ko sa isang iglap. Naisip niya sa sarili. May 8 puno sa paligid. Sa tingin ko ay may utang ako sa kanila. Bulong ng matanda sa mahinang boses habang hindi pinapansin ang lahat ng iba pang mga amo. Bigla niyang inabot ang kamay niya. Sa isang kisap mata, ito ay nawala sa manipis na hangin. Makalipas ang ilang segundo ay muling lumitaw ang kanyang kamay na may 8 malalaking puno na nakabalot dito. Ang mga ito ay walang iba kundi ang mga banal na puno. Ang pagkuha ng isang bagay mula sa isang malayong distansya sa loob ng ilang segundo ay isang pambihirang kakayahan sa lahat ng bagay. Ngunit ang isipin na ginawa niya ito upang makuha ang malalaking banal na puno ay mas hindi maisip. Narinig lamang ito ng mga magsasaka sa mga alamat. Ngunit ang matanda ay nagbigay sa kanila ng pagkabigla sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsasagawa nito sa harap mismo ng kanilang mga mata. Lahat ng mga master ay natigilan sa pagtataka. Talagang wala sa liga natin ang matandang ito. Hindi man lang natin nakita ang tunay niyang lakas. Naisip nila sa kanilang sarili. Damn it, sinong may gawa nito? Marami na kaming pinagdaanan. At sa wakas nagkita na kami. Sino ang mayabang nagugulo sa ating kapayapaan? Galit na galit ang kataas-taasang punong banal habang sinusubukan nitong kumawala sa pagkakahawak ng matanda. Ako ito, mayabang na sagot ng matanda na may ngiti sa labi. The Daoist ancestor. Natigilan si Sherman nang marinig ang boses nito. Ikaw matandang bastard. Ang banal na puno ng lila ay isinumpa. Ang 8 banal na puno ay natulala lahat sa paningin ng matanda. Ang kasaganaan ng halo-halong damdamin ay lumabas kaagad pagkatapos. Karamihan sa kanila ay galit, pagkabigo, at pag-alala sa kakilakilabot na nakaraan. Ikaw matandang tanga, matagal ko nang gustong i-settle ang score sa iyo. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na dalhin kami sa malayong universo na ito. Na pinaghihiwalay kami sa proseso sa loob ng ilang taon. At ngayon ito na, dapat mong pagbayaran ang iyong buhay. Tigaw ng kataas-taasang banal na puno habang itinuturo nito ang mukha ng matanda na may makapal na mga sanga. Ang pinakamataas na banal na puno at ang banal na lilang puno ay mainit ang ulo. Nang mapagtanto nila ang nangyayari, dali-dali silang nagalit. Hayaan mo na lang. Woodrow, hindi mo ba natatandaan na tinulungan tayo noon ng Daoist ancestor? Kung hindi dahil sa kanya, sino ang nakakaalam kung ilang milyong taon ang aabutin bago tayo naging ganito kalakas? Tinubukan ni Sherman na hikayatin at magsalita ng ilang kahulugan sa kataas-taasang banal na puno. Munting Woodrow, munting Clint, gusto mo bang sabihin sa akin kung paano mo ako babayaran?
Interesadong tanong ng matanda. Hindi man lang siya galit. Ipinakita lang nito kung gaano siya tiwala sa kanyang kapangyarihan. Naaliw si Dustin sa usapan. Ang kataas-taasang banal na puno ay palaging gumaganap bilang isang mataas na senior elder. Ngayon, ang matandang ito ay tinatawag siyang maliit na Woodrow. Ito ang nagpapatawa sa akin. Ang ibang mga masters na dumalo ay walang magawa kundi tumayo at tahimik na makinig sa matanda. Ang matanda na tinutukoy bilang Daoist Ancestor ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan na kontrolado niya ang lahat ng espasyo sa paligid niya. How about this, you old piece of crap? I remember you robbed a lot of treasures then. Saan mo itinago ang pinakamahalaga at pinakamahalaga? Kung sasabihin mo sa akin iyan, sa palagay ko ay matatawag natin itong kahit na tusong mungkahi ng kataas-taasang banal na puno. Ang mga dahon nito ay hindi mapakali. Parang ang tagal nitong hinintay para lang dumating ang pagkakataong ito. Haha. Oh, sigurado ka ba dyan? Munting Woodrow. Sa sandaling makuha mo ang iyong mga kamay sa mga banal na kayamanan. Maraming kapansin-pansing nilalang mula sa buong universo ang makakaalam nito. Hahabulin ka ng mga sakam na lalaking iyon para makuha ang mga kayamanang iyon. Seryoso ka bang iniisip na maaari mong palayasin ang bawat isa sa kanila? At itago ang lahat ng mga kayamanang iyon sa iyong sarili. Biro ng matanda. Nang marinig ito, ang kataas-taasang banal na puno ay nasaran ng loob. Mahirap para sa kanya na lunukan ang katotohanan. Naunawaan nito na kahit na makuha nito ang mga kayamanang iyon, ang buhay nito ay palaging nasa bingit ng pagkamatay pagkatapos noon. Pagkaraan ng ilang sandali, inilipat ng matanda ang kanyang atensyon sa ibang mga tao sa paligid. Kawili-wili, maging ang mga tao mula sa Divine Sect at Underworld ay narito. Sabi ng matanda habang lumingon para tingnan ang naka-purple na individual ng Divine Sect. At ang dalawang master mula sa Underworld. I'm a great pleasure to meet you, sir. Nanginginig sa takot. Ang lalaki mula sa Divine Sect at ang mga masters ng Underworld ay nag-ipon ng kanilang lakas ng loob upang sa wakas ay magsalita. Pagkatapos, iniyuko nila ang kanilang mga ulo bilang paggalang sa lalaking ito na may higit sa maladyos na katapangan. Ang matandang nakatayo sa harap nilang lahat ay ang maalamat na Peterson na Daoist Ancestor. Siya ay kilala sa pagiging makapangyarihan sa lahat at hindi mapag-aalinlanganan sa maraming universo. Pwede ka nang umalis. Pumunta at sabihin sa iyong mga nakatataas na ang mga kayamanang hinahanap mo ay wala na rito. Inilipat na sila sa ibang universo. Walang silbi ang pag-aaksaya ng iyong oras dito. Nasa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Pero alam mo naman siguro na hindi ko kailangang magsinungaling sa iyo. Patagang deklarasyon ng Daoist Ancestor. Opo, Ginoo. Ang lalaking naka-purple at ang mga masters ng Underworld ay walang ibang pagpipilian kundi ang tumango ng paulit-ulit. 2/3. Alam nila na ang isang tao na kasing kalibre ni Peterson ay may hindi maikakaila na integridad. Nangangahulugan ito na walang merito para sa kanya na lokohin ang mga taong nasa ilalim niya. At ikaw, inilipat ni Peterson ang kanyang tingin sa ibang grupo ng mga individual. Huwag kang maghanap ng God's Burial Ground dito. Hindi mo ito mahahanap sa universo na ito. Tinabi ni Peterson sa mga nangungunang master ng universo na ito. Kabilang ang pinuno ng Heavenly Palace. Bueno, iyon na, lahat. Tapos na ang palabas. Kung maaari mong makita ang iyong sarili sa labas. Sabi ni Peterson the Daoist Ancestor. Habang winawagayway ang kanyang makapangyarihang kamay. Biglang isang nakakatakot na kapangyarihan ang pinakawalan at agad na binalot ang mga nangungunang master. Nakaramdam sila ng pagkahilo, pag-ikot ng mga ulo, at halos umalis ang malay sa kanilang mga katawan. Pagkaraan, napansin nilang nakalapat ang kanilang mga paa sa lupa. Halos hindi makatayo ng maayos ang lalaki mula sa Divine Sect at ang mga master ng Underworld. Gulat na gulat sila, pumuti ang mga mukha. At halos mamula ang tiyan. Nasaksihan lang namin ang tunay na kapangyarihan ni Peterson the Daoist Ancestor. Siya ang pinakakakilay-kilabot na figure sa Immortal World. Nakilala bilang ang pinaka-invincible na nilalang. At walang sino man ang makakalaban sa kanya. Siyempre,
Ang matandang lalaki na nakita namin ay ang espiritual na marka ng kaluluwa ng Daoist ancestor. Kami ay lubos na nalulula. Iyon ay tiyak. Ang kanilang mga iniisip ay sumisigaw. Tulad ng nakikita sa kanilang mga mukha. Ang markang espiritual na kaluluwa ni Peterson ay maaaring patayin silang lahat sa isang kisap mata. Hindi man lang nakapagbitaw ng salita ang tatlo. Nang walang pag-aaksaya ng oras. Ginamit nila ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan at umalis sa Celestial Palace kasama ang kanilang mga tao. Una at pangunahin, ang kanilang layunin ay napakalinaw. Dumating lamang sila para sa tunay na kayamanan ni Peterson. Alam na ang mga kayamanan ay hindi matatagpuan sa universo na ito. Hindi na kailangan panggalugarin ang palasyo at ilagay ang kanilang mga sarili sa panganib. Bago talaga umalis sa Celestial Palace, tinamantala ng mga masters mula sa underworld ang pagkakataon at gumawa ng hakbang laban sa Evil Shadow King at Daemon. Nagawa nilang harapin ang isang nakamamatay na suntok. At sa huli ay banihag sila. Evil Shadow King, Daemon, pareho kayong makinig sa akin. Bahagyang sinampal ng isa sa mga master ang pisngi para makuha ang atensyon nila. Mukhang in good terms kayo ni Dustin. Tama ba ako? Tanong ng unang master sa kanila. Yeah, they have a good relationship with him. The other master butted in. Here's the deal. Ipagpapalit ko ang kalayaan mo para sa kanyang Daoist robe. Kasama ang 8 magulong immortal na puno. Sana ay pumayag ka. Sabi ng unang master nang tuluyan nilang alisin ang Evil Shadow King at Daemon sa lugar. Sa kabilang banda, ang pinuno ng Heavenly Palace at ang iba pang nangungunang mga master ay nagpatuloy sa paggalugad sa Celestial Palace sa paghahanap ng iba pang mga kayamanan. Ngunit walang nang ahas na lumapit sa palasyo sa ilalim ng lupa. Binata, alam kong kinuha mo ang 2 sa aking likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Ibalik mo sila sa akin. Diit ni Peterson habang nakatitig kay Dustin. Siyempre. Nag-aatubili si Dustin na ibalik ang mga likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Ngunit ang matanda sa harap niya ay masyadong nakakatakot para tanggihan niya. Oo, nag-aalangan na ungol ni Dustin. Sir, nagawa niyang tapusin ang kanyang pangungusap pagkatapos huminga ng malalim. Matanda, ano ang kailangan mo sa mga likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya? Wala na silang silbi sa iyo. Huwag masyadong makulit. Bukod dito, nakuha niya ang mga ito gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Sa palagay ko ay hindi makatarungan na hilingin lamang sa kanya na ibalik ang mga ito. Ang kataas-taasang banal na puno ay biglang pinutol. Alam nitong sa simula pa lang na ang layunin ni Dustin ay gamitin ang natural na mga sisidlan ng walang kamatayang enerhiya para isulong ang kabuoang lakas at kapangyarihan ng mga nilalang sa Immortal End World. Sa lahat ng pakikialam, ito ay gumagawa ng isang pabor para kay Dustin. Ang katotohanan ay ang kataas-taasang banal na puno ay gumugol ng maraming oras sa Immortal End World simula nang matagpuan ito ni Dustin. At sa kaibuturan ng puso, naramdaman talaga nito ang isang bahid ng bono sa mundong iyon. Well, mukhang nagkakasundo talaga ang binatang ito sa inyo. At munting Woodrow. Humingi ka pa ng pabor para sa kanya. Sige, para sa iyong kapakanan. Ibibigay ko sa kanya ang 2 likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Peterson the Daoist ancestor remarked. Tinundan ito ng isang malakas na tawa. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si Dustin nang marinig ang mga salita. Bagamat nakatanggap lamang siya ng 2 natural na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Sapat na ang mga ito para mapabuti ang kalidad ng vital energy ng Immortal End Continent at gawin itong mas malakas. Sa hinaharap, lahat ng nilalang na naninirahan sa Immortal End World na gustong magsanay ng martial arts ay makakagawa ng mas maraming bagay habang gumugugol din ng mas kaunting oras at lakas sa pagsasanay. You old bastard! Saan ka nagtago all this time? Ang tagal na nating hindi nagkita. Bumalik ka na ba sa Immortal World? Tanong ng Supreme Holy Tree. Ito ay kilala sa kanyang pabaya at mapurol na karakter na may posibilidad na sabihin ang anumang pumasok sa isip nito nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Nang marinig ang mga salita ng kataas-taasang banal na puno, napabuntong hininga si Peterson. Nako,
Ang immortal na mundo. Bulong niya. Parang nalulungkot. Biglang tumingin sa malayo ang mga mata niya na para bang naliligaw sa pag-iisip. Huwag mo nang isipin na bumalik sa immortal world. I'll explain it to you later. Sa ngayon, ang masasabi ko lang sa iyo ay masyadong magulo doon para sa isang malaking pagbabago ay paparating na. Tungkol naman sa aking tunay na katawan. Matagal na itong umalis sa mundong ito. Ito ngayon ay naninirahan sa ibang universo. Tila natipon ni Peterson ang kanyang sarili mula sa kanyang pag-iisip. Dapat pumunta ka na ngayon. Kailangan kong i-seal ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, ito ang lugar kung saan ako nagsasanay ng aking martial arts. Hindi ko hahayaang sakupin ng mga tagalabas ang aking mga sikreto. Sige, ang 8 banal na puno ay tumango at saka tumahimik. Paglilingkod sa iyo ang 2 sa aking mga dambuhalang lingkod mula sa dagat ng mga bituin. Makapangyarihan sila, ngunit tinitiyak kong magiging tapat sila sa iyo dahil kontrolado ko ang kanilang espiritual na mga kaluluwa. Gamitin ang mga ron na ito upang kontrolin ang mga ito at ipagawa sa kanila ang anumang nais mong gawin nila. Dapat protektahan kanila hanggat nasa iyo sila. Naglabas si Peterson ng 2 dilaw na papel na ron at inihagis kay Sherman. Pagkasabi nun ay winagiwi niya ang kamay niya. Sabay-sabay, ang 8 mga banal na puno at si Dustin ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nakabalot at natatakpan ng napakalaking enerhiya. The next thing they know, tinalis na sila. Sa isang kisap mata, bumagsak sila pabalik sa lupa. Nakatayo sila sa eksaktong lokasyon kung saan una nilang natuklasan ang 5 likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Sherman, sumama ka sa amin pabalik sa Immortal End World. Wala nang saysay na manatili ka pa rito. Sabi ng Supreme Holy Tree kay Sherman. Sige, I will come with you. Pagsang-ayon ni Sherman. Pumayag din ang 3. Tipunin ko ang lahat ng aking mga tao at maghahanda upang bumalik. Deklara ni Dustin. Hinayaan niyang gumala ang kanyang espiritual na pakiramdam upang mahanap ang mga bakas ng mga miyembro ng Immortal End World. Ngayong nagpa siya ang Daoist Ancestor na ikulong ang lugar na ito mula sa labas. Wala nang saysay para sa kanya at sa kanyang mga tao na manatili pa rito. Hindi nagtagal. Natagpuan ni Dustin sina Caroline, Ivy, Sue at Violet. Caroline, bati niya. Ang 4 na babae ay matiyagang naghihintay sa kanya malapit sa labas ng bundok. Kasama nila, isang gwapong binata ang tila nakikipag-usap kay Caroline. Mga 27 years old daw siya. Nakasuot siya ng asul na damit na may mahabang espada na nakasabit sa kanyang baywang. Diretso ang tindig niya kaya mas matangkad siya. So objectively speaking, siya ay isang magandang tao. May isang malaking grupo ng mga tao na nakatayo sa likuran niya. Lahat sila ay tila malakas na practitioner ng martial arts. 2 sa kanila, sa partikular, ay naglabas ng malalim. Hindi maarok na aura na parang isang bangin. Ang 2 matandang ito ay mga ninuno ng sekta. Tinabi nila ang binata na parang mga gwardya. Parang isa siyang importante. Ladies, ako si Alistair Shaw. Kilala rin bilang Swordsman in Blue. Sa palagay ko ay narinig na ninyo ako noon pa. Hindi ko lang maiwasang mapansin ang magaganda mong mukha at slim figures. At nakita ko ang sarili kong gustong makilala kayong lahat. Pwede ko bang itanong kung taga saan kayong mga babae? Magalang at maamo ang lalaki. Ngunit hindi niya itinago ang halatang interes sa 4 na babae. Ang 4 na babae ay unang nakikipag-chat sa isa't isa habang hinihintay nilang lumitaw si Dustin. Napadaan lang ang binata na naka-blue bago siya nagpasyang huminto at kausapin sila. Sa isang tingin pa lang sa 4, nahuli na ang lalaki sa kanilang kagandahan at kagandahan. Ang lalaking ito ay kilala noon pa man bilang isang taong malaswak. Sexual na baluktot at walang kabusugan. Hinding-hindi niya papalampasan ang pagkakataong manligaw sa mga nakakaakit na babae. Salamat sa iyong papuri, Mr. Alistair. We're flattered. But we don't have time for this. Ani Caroline. Ang kanyang kilos ay malamig at hindi interesado. Nakangiting pinagmamasdan sila ni Violet na tila kinikilig sa kanilang 2. Nagbibiro ka siguro. Hindi ako sanay sa mga pagtanggi lalo na kung galing sa mga kaakit-akit na babae tulad mo.
Ang lalaking nakaasul ay half kanyang dibdib out sa pagmamalaki upang patunayan ang isang punto. Nakakainis ka. Sana hindi makita. Umalis ka na dito. Tisu ang pinakapuro at prangka sa apat na babae. Hindi siya ang tipong masyadong lumalabas. At kakaunti ang iniisip niya tungkol sa mga panganib sa labas. Kaya naman nang hindi niya nagustuhan ang ginagawang pang-asar sa kanila ng binata ay pinalabo na lang niya ito. Manahimik ka babae. Walang makakausap sa ating young master ng ganoong paraan dahil anak siya ng pinuno ng Sword Palace. Dapat mong sampilan ang iyong sarili bilang parusa sa gayong kabastusan. Tinaway ng isa sa matandang malapit sa kanila si Su. Isang kakilakilabot na puwersa ng enerhiya ang lumabas mula sa kanya sa mga alon. Na nagmamadali patungo kay Su. Boom! Ninuno siya ng sekta kaya nakakatakot ang lakas niya sa tindi nito. Ang iba pang tatlong babae ay nahuli sa kanyang biglaang pag-atake. Gumalaw sila sa isang iglap upang ipagtanggol si Su at inilabas ang kanilang lakas upang labanan ang welga ng matanda. Lumitaw sa likod ni Caroline ang anino ng isang evil god na may dragon na gawa sa evil energy na nakapulupot sa katawan nito. Halos takpan ng katawan nito ang langit. Kinuha ni Violet ang isang sinaunang instrumentong pangmusika. Mabilis na hinugot ng kanyang mga payat na daliri ang mga kwerdas hanggang sa sunod-sunod na lumitaw sa himpapawid ang kumikinang. Translucent na mga nota, sa likod ni na Ivy at Su. Lumutang ang isang sinaunang, solemn na daigdig ng Budista. Ang hindi mabilang na mga Buddha ay patuloy na binibigkas ang mga banal na kasulatan. Inubos ng apat na dilag ang lahat ng kanilang lakas para labanan ang panunupil na lakas ng matanda. Sa ilang sandali, nagtagumpay sila sa pag-iwas sa kanyang mga pag-atake. Bigla namang humagalpak ng tawa si Alistair. Wow! Magaling! Magaling! Magaling kayong lahat! Gusto ko ang mga magagandang babae na may fighting spirit tulad mo. To be honest, gusto ko kayong lahat. Gagawin kitang akin lahat. Maraming kababaihan sa sansinukob na ito na sabik na pakasalan ako at pagsilbihan ako. Kaya dapat kang makaramdam ng karangalan. Ang isa pang matandang lalaki ay ngumiti at idinagdag. Ang aming binata ay sikat sa kanyang lamang at pakikiramay sa mga kababaihan. Ang lahat ay maaaring magbigay ng garantiya para dito. Ang iyong mga papuri sa akin ay nambobola. Mangyaring maging banayad sa kanila. Ayokong masaktan ang apat na babae. Sabi ni Alistair sa kanyang nakatatandang kasama na nagdidirekta ng pag-atake. Oo, young master. Magalang na sagot ng matanda. Maawang tao si Mr. Alistair at inutusan niya akong huwag kang sasaktan. Kaya hindi nakita lalabanan. Tandaan na paglingkuran siya ng mabuti mula ngayon. Siya ang bunso at paboritong anak ng pinuno ng Sword Palace. Mapalad ka na nahuli mo siya. Dahan-dahang binawi ng matanda ang kanyang kapangyarihan at hindi na umatake. Biglang may tumawag sa kung saan. Ang lakas ng loob mong ay patong ang iyong mga kamay sa aking mga babae. Pagbabayaran kita sa iyong mga krimen at walang sino man. Kahit na ang tinatawag na pinuno ng Sword Palace. Ang makapagliligtas sa iyo ngayon. Nang may narinig na boses. Isang malaking kamay na nababalutan ng puting ambon ang pumasok sa di kalayuan at hinawakan ang matanda. Isang napakalaking pressure ang bumalot sa hangin sa paligid. Pumunta ka sa impyerno. Galit na galit ang matanda. Ang mga bakas ng liwanag ng espada ay lumabas sa kanyang katawan at tumama patungo sa malaking kamay. Sa simpleng pagwagayway ng malaking puting kamay. Nawala ang ningning ng espada at itinapon sa hangin ang matanda. Tapos biglang sumulpat si Dustin sa langit. Dustin. Guru. Masayang sumugod ang apat na babae kay Dustin. Sino ka? Kasama ko ang Sword Palace. How dare you go against me? Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa mga sakuna na kahihinatnan? Hinawakan ni Dustin ang matanda sa kanyang mga kamay. Hindi makagalaw ang matanda at natakot at galit na galit. Isa lamang siyang ordinaryong sekta na ninuno. Na mas mababa sa pinuno ng Sword Palace. Si Dustin ay nagsuot ng Daoist na damit na nagbigay daan sa kanya upang magamit ang walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya. Kahit na dumating ang pinuno ng Sword Palace upang labanan siya. Hindi matakot si Dustin. Walang kapantay ang matanda sa kanya.
Pinoprotektahan ng matanda si Alistair habang tinutulungan siyang maghanap ng mga kayamanan sa buong panahon. Kaya wala siyang alam tungkol kay Dustin. Kung alam niya lang kung sino si Dustin at kung ano ang kaya niya. Hindi sana siya nagyabang ng ganoon. How dare you? Ang aking ama ang pinuno ng Sword Palace. Kung ikaw ay sapat na matalino, dapat mong palayain ang aking mga tao kaagad at umalis dito sa abot ng iyong makakaya. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng isang lugar na tagwan. Nang makita si Dustin at ang apat na babae na nakikipag-chat sa isa't isa. Talagang nagselo si Alistair. Siya ang bunsong anak ng pinuno ng Sword Palace. Dinahal siya at ini-spoil ng lahat. Makukuha niya ang lahat ng gusto niya simula pa noong siya ay ipinanganak. Wala man lang ng ahas na saktan siya. Ilang sandali lang ang nakalipas. Naisipan ni Alistair na pakasalan ang apat na babae at gawin silang kanyang mga asawa. Pero ngayon, parang naging close na sila ng ibang lalaki. Paano niya ito natitiis? Hindi pwede. Maganda ba talaga ang tinatawag na Sword Palace? Mumisi si Dustin. Ang Yaksha Palace at ang Sword Palace ay nagkaisa upang labanan ang Immortal Endworld. Simula noon, gusto na ni Dustin na makaganti sa Sword Palace at parusahan ang kanilang pinuno. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa nakikita ni Dustin ang pinuno ng Sword Palace o sino mang malapit sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumungad sa kanyang harapan ang bunsong anak ng pinuno. Malakas ang loob mo na gumamit ng dahas laban sa aking mga babae. Walang kwenta ang pagpunta ng tatay mo dito. Kahit na hindi niya mailigtas ang iyong puwet. Pumunta sa impyerno. Pinuhat ni Dustin ang matanda at binigyan ito ng nakakatakot na ngiti. Dustin. Dustin. Ang master ng Immortal Endworld. Kilala kita. Nang tumama sa isip niya ang pangalan. Sa wakas ay naalala ng matanda kung sino si Dustin. Oo, tama ka. Iyan ang pangalan ko. Sabi ni Dustin. Ikinuyom niya ang malaking kamay at binagsakan ang katawan ng matanda sa ulap ng dugo. Mamamatay kayong lahat kasama siya. Patuloy ang panunuya ni Dustin sa kanyang mga kaaway. Pumalakpak siya at tinakpan ng walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya ang langit at araw. Malakas na yumanig ang langit at lupa. Ang mga miyembro ng Sword Palace ay idiniin sa lupa at hindi makagalaw. Ang kanilang mga katawan ay nagkapira-piraso. Habang ang kanilang mga laman at buto ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Alistair. Tara na. Nagpapanik ang isa pang matandang lalaki. Inikat niya ang manggas. Kinuha ang kamay ni Alistair. At sinubukang makatakas ng mabilis hanggat maaari. Si Dustin ay nagpapakita ng kasanayan sa pakikipaglaban na lubhang nakakatakot. Kahit na siya ay isang sekta na ninuno. Ang matanda ay walang interes na lumaban o lumaban. Haha. Gusto mo na bang umalis? Aba, huli na. Panunuya ni Dustin. Nagtagumpay pa siya na talunin ang pinuno ng Yaksha Palace. Kung magagawa niya ito, isang pirasong cake na lang para kay Dustin ang pakikitungo sa mga mabababang mandirigmang iyon. Young Master, Dustin is an insane and brutal man. We don't stand a chance against him. Hanapin na natin si tatay at hilingin sa kanya na harapin siya mamaya. Malayo sa langit, isinama ng matanda si Alistair, na kumikilos ng mabilis hanggat maaari. Hihilingin ko sa aking ama na punatin ang Dustin na iyon. Galit na galit si Alistair. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinaikit ang kanyang mga mata na puno ng hinanakit. Maya-maya lang ay may isang matangkad na figure ang bumungad sa kanila. Ang figure ay nababalot ng isang madilim na masamang aura, na naglalabas ng isang kawaila hilakbot na kapangyarihan ng mahika. Devil Ancestor Thanos. Laking gulat ng matanda nang makita ang hitsura ng ganoong figure. Hindi niya kilala si Dustin. Ngunit nakikilala niya ang Devil Ancestor Thanos. Ginamit ng demonic avatar ang demonic forbidden magic. Agad na nilunod ng mala tsunami na Black Ron ang matanda at si Alistair. Ang dalawa ay pagkatapos ay selyadong sa lugar. Hindi makagalaw kahit kaunting mga kalamnan. Ang matanda ay pinaghahampas ng malademonyong avatar. Pagkatapos noon, binuhat niya si Alistair pabalik kay Dustin. Anong kailangan mo sa akin? Ang Sword Palace ay pinamumunuan ng aking ama. Huwag kang magulo at hindi magdadalawang isip ang aking ama na patayin ka.
Siya ay talagang isang kalunos-lunos na batang lalaki na palaging binabanggit ang kanyang ama sa tuwing siya ay nasa panganib. That's exactly why I captured you. Hindi mo ba naiintindihan? Si Dustin ay nag-teleport sa kanya sa Slave Tower. Oo. Grabe ang lalaking ito. Master, dapat mong pahirapan siya hanggat kaya mo. Tuwang-tuwa si Violet. Pumalakpak at tumatawa. Nabawasan na rin ang galit ni na Caroline, Ivy, at Sue. Ang pagpapahirap sa kanya ay isang pag-aaksaya ng oras. Hahanapin natin ang ating mga tao mula sa Immortal Endworld at ibabalik sila. Sabi ni Dustin. Makalipas ang kalahating araw, nahanap na ni Dustin ang karamihan sa mga tao mula sa Immortal Endworld at tinipon sila. Natagpuan din niya sina Evan, Ferbert, ang Gnome, ang Infinity Beast, ang Divine Silkworm, at ang iba pa. Sila ay nasa mataas na espiritu dahil marami silang nakuha mula sa Celestial Palace. Ngunit ang nakakagulat, hindi natagpuan ni Dustin ang 8 Stone Saints. Nawala na sila ni Dustin mula nang pumasok siya sa Celestial Palace. Sobrang weird. Ano kayang mangyayari sa kanila? May pahiwatig si Dustin na may masamang nangyari. Tinakawalan niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at hinanap sila kung saan-saan. Ang 8 Stone Saints ang naging pinakatanyag na mga master. Gayun din, sila ang pinakamahuhusay na puwersang lumalaban sa Immortal Endworld. Maganda ang relasyon nila ni Dustin. Umaasa siyang walang nangyaring masama sa kanila. Dahil dito, nagpadala siya ng maraming tao para hanapin ang 8 Stone Saints. Sa sandaling iyon, ang Yaksha Palace at ang Sword Palace ay hindi nang ahas na saktan o pumatay ng sino man mula sa Immortal End Alliance. Alam ng mga pinuno ng dalawang puwersa na hindi magagapi si Dustin. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay may nakakita sa kinaroroonan ng 8 Stone Saints. May nakakita sa kanila na pumasok sa isang kuwebang bato. Ngunit iyon na ang huling pagkakataon na nakita sila. Sumugod si Dustin sa kuwebang bato nang marinig niya ang balita. Ang kuwebang bato ay nakatayo sa loob ng isang malaking hanay ng bundok. Ang lugar ay sagana sa lumiligid na berdeng mga bundok at lambak. Ito ay matatagpuan eksakto sa kailaliman ng isang magandang lambak. Sana talaga okay sila, Dustin mused. Nakatayo siya sa labas ng kuwebang bato. Labis na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan.